Huminga siya ng malalim, ang halimuyak ng mamahaling perfume, at ang simoy ng hangin mula sa Manila Bay ang sumalubong sa kanya. Huwag mo akong ipahiya. Ang mga taong ito ay malayo sa antas mo. Walang salita akong sumunod sa kanya. Ngunit nang lapitan kami ng host, isang kilalang negosyante sa real estate, at makipagkamay sa akin, sinabi niya, "Matagal na namin kayong gustong makilala." Ang kanyang mukha ay namutla, at halos masisiyahan ako. Sa loob ng 3 linggo, inutusan ako ng aking asawa, si Gerald, kung paano ko hindi siya ipapahiya. "Siguraduhing magpaayos ka ng buhok ng propesyonal," sabi niya, na para bang hindi ko kayang ayusin ang sarili ko to. "Bumili ka ng bagong damit, isang elegante, ngunit hindi masyadong kapansin-pansin." Payo niya, na para bang hindi ko naiintindihan ang formal na okasyon. "Ngumiti ka lang at hayaan mong ako ang bahala sa pakikipag-usap." Ipinaalala niya sa akin ng gabi, bago ang okasyon, na para bang ako ay masyadong walang alam upang makipag-usap sa mga matagumpay na tao. Nakinig ako sa bawat mapanghamak na komento. Tumango ako sa bawat mapagkunwaring mungkahi. Hinayaan ko siyang maniwala na kailangan ko ang kanyang gabay upang makagalaw sa isang mundo na, sa kanyang pananaw, ay malayo sa aking antas. Sa buong panahong iyon, nagtatrabaho ako sa mismong gusali kung saan gaganapin ang eksklusibong hapunan na iyon. Ang makasaysayang mansion na inire-renovate ko sa loob ng mahigit 1 taon, ang proyekto na magbibigay sa akin ng prestihiyosong Heritage Award ng rehiyon. Sa buong panahong iyon, ang host ng hapunan, si G. Piolo Pascual, ang titan ng industriya ng real estate, ay desperadong makita ang matagumpay na pagtatapos ng proyekto. Madalas siyang tumatawag sa akin para sa mga update at nagpapadala ng mga litrato ng mga lumang kagamitan na kanyang natagpuan. Ngunit hindi kailanman tinanong ni Piolo ang tungkol sa aking trabaho. Hindi siya nag-abala upang malaman kung ano talaga ang aking ginagawa. Hindi niya kailanman pinagdugtong ang mga piraso ng impormasyon. Kaya nang pumasok kami sa mansion na iyon, at lahat ng akala niyang alam niya tungkol sa kanyang asawa, ay bumagsak sa loob lamang ng ilang segundo. Hindi ko masabing nalungkot ako para sa kanya. Ako si Maymay Entrata. Ito ang kwento kung paano ko hinayaan ang aking asawa na maliitin ako at kung paano ito nagkakahalaga sa kanya ng lahat. Ako ay 28 taong gulang at ginugol ko ang huling 15 taon upang maging isang tao na hindi kailanman pinagkaabalahan na kilalanin ng sarili kong asawa. Ako ay isang arkitekto na espesyalista sa historical preservation. Hindi ito pareho sa pagiging isang conventional na arkitekto. Bagaman karamihan sa mga tao ay hindi naiintindihan ang pagkakaiba. Hindi ako nagdidisenyo ng mga bagong gusali o suburban subdivision. Sa halip, sinasalba ko ang mga istrukturang pinabayaan na ng lahat. Mga lumang pabrika na ginagawang marangyang loft. Mga inabandonang teatro na binabago sa mga cultural center. Mga landmark na ari-arian na may problema sa pundasyon. Mga sirang infrastruktura at mga historical designation na napakahigpit kaya't karamihan sa mga arkitekto ay ayaw hawakan. Iyan ang aking espesyalidad. Ang mga imposibleng proyekto na nangangailangan ng kadalubhasaan sa inhenyeriya, kaalaman sa kasaysayan, at ang uri ng matigas na determinasyon na hindi sumusuko kapag nagiging mahirap ang mga bagay. Noong nakaraang taon, ang aking kumpanya ay kumita ng $3.2 milyong sa kita. Nailathala kami sa Architecture Digest ng 2 beses. Mayroon akong Regional Preservation Award sa aking opisina at isang pambansang pagkilala mula sa National Historical Preservation Foundation. 3 taon na ang nakalipas. Nagbigay ako ng keynote address sa isang kumperensya sa Boston kung saan 200 arkitekto ang kumukuha ng mga tala habang ipinapaliwanag ko ang mga estratehiya sa adaptive reuse para sa mga pang-industriyang gusali mula sa kalagitnaan ng huling siglo. Ngunit hindi mo malalaman ang lahat ng iyon kung makikita mo ako sa isang Martes ng umaga. Dumarating ako sa mga job site na nakasuot ng steel-toed work boots at work pants. Ang aking buhok ay karaniwang nakapusod sa unang messy bun na magagawa ko bago ang aking unang tasa ng kape. Nagmamaneho ako ng praktikal at hindi glamorous na Honda CR-V na may putik sa mga floor mats at mga blueprint na laging nakakabit sa likod na upuan. Hindi ako nagsusuot ng designer clothes sa mga job site dahil hindi ito makakaligtas sa alikabok ng semento o mga paint splatters. Ang aking mga kamay ay may mga kalus mula sa paghawak ng mga materyales
At maikli ang aking mga kuko, dahil ang mahabang kuko ay isang panganib kapag umaakyat ka sa mga scaffold upang suriin ang orihinal na plaster. Para sa karamihan ng mga tao, at tiyak para sa aking asawa, mukha akong isang tao na nagsisimula pa lamang, hindi isang tao na nakarating na sa kanyang pupuntahan. Nakilala namin ni Gerald ang bawat isa. 3 taon na ang nakalipas sa kasal ng isang kaibigan. Siya ay isang financial analyst sa isang mid-tier investment firm. Magandang suweldo, kagalang-galang na posisyon, malinaw na ambisyon na maging isang kasosyo sa loob ng 5 taon. Nang magsimula kaming mag-usap sa reception, nakita ko siyang kaakit-akit sa malinis na paraan na mayroon ang ilang lalaki. Lahat sa kanya ay maingat na inihanda. Isang pinasadyang suit na perpektong akma sa kanya. Isang mamahaling relo na kumikinang kapag siya ay gumagalaw. Ang uri ng natural na kumpiyansa na nagmumula sa isang buhay kung saan ang mga pinto ay laging bukas. Tinanong niya ako tungkol sa aking trabaho at sinabi ko sa kanya ang tungkol sa pagpapanumbalik ng isang teatro na aking tinatapos. Mukha siyang interesado. Nagtanong. Natawa siya sa aking mga kwento tungkol sa pagtuklas ng mga orihinal na mural na nakatago sa ilalim ng dekada ng drywall. Nagpalitan kami ng numero at nagsimula kaming mag-date. Sa loob ng 6 na buwan, lumipat siya sa aking bahay, ang bahay na binili ko bilang isang foreclosure 5 taon bago at ginugol ang 2 taon sa pagre-renovate ko mismo. Ang bahay na craftsman style na may orihinal na hardwood floors na pinanumbalik ko at mga built-in cabinets na matiyaga kong hinubaran upang ipakita ang natural na wood grain. Gustong-gusto ni Gerald ang bahay na iyon. Gustong-gusto niyang sabihin sa mga tao ang magandang deal na aming nakuha sa pagbili nito. Bagaman hindi niya kailanman binabanggit na ako ang gumawa ng trabaho o na binili ko ito mga taon bago ko siya nakilala. Sa simula, tila balanse ang aming relasyon. Pareho kaming mayroong mga trabahong nangangailangan ng oras. Nagkikita kami para sa hapunan at nag-uusap tungkol sa aming mga araw o hindi bababasa. Siya ang nag-uusap tungkol sa kanyang mga araw. Ang mga kliyente na sinusubukan niyang makuha, ang mga estrukturang pinansyal na kanyang ginagawa, ang office politics na kanyang ginagabayan. Nakinig ako, nagtanong, nag-alok ng suporta kapag kailangan niya. Sa pagtingin sa likod ngayon, napagtanto ko kung gaano bihira ang pag-uusap ay napupunta sa kabilang direksyon. Kapag nagsalita ako tungkol sa mga proyekto, lumilipat ang kanyang atensyon. Tumango siya sa tamang oras. Ngunit nakikita kong nawawala ang ningning ng kanyang mga mata. Kung naging excited ako tungkol sa paglutas ng isang problema sa istruktura o sa paghahanap ng isang supplier para sa mga materyales na akma sa panahon, ngumiti siya nang may pagpaparaya tulad ng pagngiti mo sa isang bata na nagpapakita sa iyo ng isang crayon drawing. Madalas niyang pinupuri ang aking hitsura. Sinabi niyang maganda ako, lalo na kapag nag-aayos ako para sa mga okasyon ng kanyang kumpanya. Ngunit kasama ng mga papuri na iyon ang mga mungkahi, maliit na bagay sa simula. Siguro maaari kang magsuot ng heels sa halip na flats sa susunod na pagkakataon. Naisip mo na ba ang ibang hairstyle? Maganda ang damit na iyon, ngunit ang isang bagay na may recognizably na tatak ay maaaring magbigay ng mas mahusay na impresyon. Sinabi ko sa sarili ko na sinusubukan niyang tumulong, na mas naiintindihan niya ang propesyonal na imahe kaysa sa akin, na nagmula siya sa mundo ng korporasyon kung saan mahalaga ang hitsura, na ang mga relasyon ay nangangailangan ng kompromiso, nangangailangan ng pag-aangkop sa mga pangangailangan at inaasahan ng bawat isa. Ang mga komento ay unti-unting lumago hanggang sa hindi ko na nakita ang lumalabas na pattern. Masyado kang nagtatrabaho, sabi niya, kapag nag-uuwi ako ng mga blueprint sa katapusan ng linggo. Hindi kayang hawakan ng iyong team ang ilan sa mga ito? Kailangan mo ba talagang maging sa bawat site visit? Oh, siguro oras na para i-upgrade ang iyong wardrobe. Hindi ka maaaring magpakita sa mahahalagang okasyon na mukha kang bagong labas lamang mula sa isang job site. Sinabi niya ito isang gabi nang dumating ako sa bahay na pagod pagkatapos ng 14 oras na araw ng pamamahala ng isang krisis sa isang subcontractor na hindi gumagana. Alam kong mahalaga sa iyo ang iyong mga gusali, ngunit sa isang punto, kailangan mong isipin ang ating kinabukasan na magkasama, hindi lamang ang iyong mga proyekto. Ang ating kinabukasan, na para bang ang aking karera, ay hindi bahagi ng equation na iyon, na para bang ang trabaho na aking binuo sa loob ng 15 taon,
ay isang hiwalay na hobby na umiiral sa labas ng buhay na sinasabing pinagsasamahan namin. Nagsimula akong mapansin ang iba pang bagay din kung paano niya ako ipinapakilala sa mga okasyon ng kanyang kumpanya. Ito ang aking asawa, si Maymay. Siya ay isang arkitekto. Sabi niya na may ngiti na hindi umaabot sa kanyang mga mata at pagkatapos ay agad na ibinabaling ang pag-uusap upang bumalik sa kanyang sariling trabaho. Kung paano niya tinitingnan ang kanyang telepono sa tuwing magsasalita ako tungkol sa isang tagumpay sa proyekto. Kung paano siya hindi kailanman pumupunta sa aking mga job site, hindi kailanman dumalo sa aking mga industry event, hindi kailanman humiling na makita ang mga gusali na aking iniligtas. 6 na linggo na ang nakalipas. Lahat ay nagtapos sa isang solong imbitasyon. Dumating si Gerald sa bahay, isang hapon na halos nanginginig sa kagalakan. May hawak siyang isang cream-colored envelope, iyong mga mamahaling may embossed lettering na nagpapahayag ng kahalagahan nito bago mo pa man buksan. Si G. Piolo Pascual ay nagho-host ng isang pribadong hapunan, sabi niya, habang tinitingnan ang card, na para bang ito ay isang tiket sa loterya. Sa Pascual Mansion, black tie. 12 tao lamang, kasama ang kanilang mga kasama. Nagpatuloy ako sa paghihiwa ng gulay para sa hapunan. Hinahayaan siyang mag-enjoy sa kanyang sandali. Ito ay napakalaki, Maymay. Kinokontrol ni Piolo ang kalahati ng commercial real estate development sa buong Maynila. Hindi siya karaniwang nagho-host ng mga hapunan na tulad nito. Kung makakagawa ako ng tamang impresyon. Naisip kong maaari kang sumama sa akin bilang aking kasama. Ang paraan ng pagkasabi niya nito ay agad na nakapukaw sa akin. Hindi. Sasama ka sa akin. O, gusto kong nandoon ka. Kundi, maari kang sumama sa akin. Na para bang nag-aalok siya sa akin ng imbitasyon sa isang bagay. Na maaaring hindi ako kwalipikado. Na para bang hindi siya lubos na sigurado na ako ay mag-fit in. Ngunit obligado siyang magtanong. Sige, sabi ko. Kailan ito? Sa loob ng 3 linggo. Sabado. 3 linggo. Binibigyan siya ng sapat na oras upang maghanda at, tila, upang ihanda din ako. Nagsimula ang pagsasanay kinabukasan. Maliit na komento na nakasama sa karaniwang pag-uusap, mga paalala na naging mga direksyon. Sa pagtatapos ng unang linggo, nakagawa na siya ng isang kumpletong diskarte kung paano ko dapat ipakita ang aking sarili. Siguraduhing magpa-appointment ka sa hair salon sa Biyernes na iyon, sabi niya isang umaga habang nag-aalmusal. Professional na hairstyle. Wala nang messy bun na karaniwan mong ginagawa. Tumingin ako mula sa aking kape. Ayos lang ang buhok ko, Gerald. Para sa mga job site. Oo, ngunit ito ay iba. Ang mga taong ito ay lubos na matagumpay. Mahalaga ang unang impresyon. Ilang araw pagkatapos, sinabi niya. Sa tingin ko, dapat kang bumili ng bagong damit para sa hapunan. Isang elegante, ngunit hindi masyadong kapansin-pansin. Alam mo, sophisticated. Mayroon akong mga damit. Alam ko. Ngunit ito ay isang napakahalagang okasyon siguro. Isang bagay na may designer label. Isang bagay na mukhang mamahalin. Ang gabi bago ang hapunan, pinaupo niya ako para sa tinawag niyang planning conversation. Makinig ka, Maymay. Kailangan mong maintindihan kung gaano kahalaga ito. Maaaring buksan ni Piolo ang mga pinto na sinusubukan kong pasukin sa loob ng maraming taon. Ang mga tao na nandoon sa hapunan na iyon ay malayo sa ating liga sa ngayon, kaya bukas ng gabi, sundin mo lang ang aking lead, okay? Ngumiti ka, maging kaaya-aya, ngunit hayaan mo akong hawakan ang karamihan sa mga pag-uusap. Ang mga taong ito ay maaaring maging kritikal tungkol sa mga karera at pinagmulan. Ayaw kong maging uncomfortable ka. Tumango ako at sinabing, okay. Hinayaan siyang maniwala na kailangan ko ang kanyang proteksyon mula sa isang mundo na, sa kanyang palagay, ay hindi ko naiintindihan. Sa buong panahong iyon, pinipigilan ko ang aking sarili na sabihin ang totoo. Ang Pascual Mansion na pinag-uusapan niya ay ginugol ko ang 14 na buwan sa pagtatrabaho. Kinontrata ni Piolo Pascual ang aking kumpanya upang baguhin ang Georgian-style mansion ng kanyang pamilya na itinayo noong 1890s sa isang marangyang event venue habang pinapanatili ang historical designation nito.
Isa ito sa mga pinakakomplikadong proyekto ng aking karera. Ang pag-navigate sa mga preservation code, pag-a-update ng mga dekuryenteng sistema at HVAC nang hindi sinisira ang orihinal na plaster, pagdidisenyo ng mga modernong kagamitan nang hindi nakokompromiso ang architectural integrity ng gusali. Kami ni Piolo ay nagugol ng maraming oras na magkasama lingguhang sesyon ng pagpaplano sa kanyang opisina, mga site walk kung saan kami nag-uusap tungkol sa mga problema sa istruktura at mga solusyon sa disenyo, mga tawag sa gabi, kapag ang mga problema sa permitting ay nagbabanta sa mga deadline. Iginagalang niya ang aking kadalubhasaan, pinahahalagahan ang aking opinyon, pinagkakatiwalaan ako sa makasaysayang ari-arian ng kanyang pamilya, nakasave ang aking numero sa kanyang telepono. Regular kaming nagte-text tungkol sa mga lumang chandelier at mga materyales na angkop sa panahon. Sa mismong umagang iyon, nagpadala siya sa akin ng litrato ng mga bronze door handles na natagpuan niya sa isang antique salvage sale. Nagtatanong kung gagana ang mga ito para sa pasukan ng carriage house. Nabagit ko ang Pascual Project kay Gerald. Eksaktong 2 beses. Una, nang makuha ko ang kontrata sinabi ko sa kanya sa hapunan na ako ay kinontrata para sa isang malaking pagpapanumbalik ng mansion. Sinabi niya, ang galing mahal, at bumalik sa pagtingin sa kanyang telepono. Ang pangalawa ay mga 6 na buwan na ang nakalipas nang ipinaliwanag ko na magtatrabaho ako ng gabi sa loob ng ilang linggo dahil kami ay nasa kritikal na yugto ng konstruksyon. Okay, ngunit wag mong kalimutan na mayroon tayong thing sa boss ko sa ICA. 15, sagot niya. Hindi niya kailanman tinanong ang pangalan ng kliyente. Hindi siya kailanman nagpakita ng interes sa saklaw ng proyekto. Hindi siya nag-abala upang pagdugtungin ang mga piraso sa pagitan ng pagpapanumbalik ng isang mansion at ng imbitasyon sa hapunan sa Pascual Mansion na nasa aming counter. Bakit niya gagawin? Sa kanyang isip, ako ay isang arkitekto lamang na gumagawa ng mga bagay na arkitektura. Ang aking trabaho ay umiiral sa isang hiwalay na kategorya na walang kinalaman sa kanyang mundo ng pananalapi at mahahalagang koneksyon. Kaya hinayaan ko siyang sanayin ako. Hinayaan ko siyang maniwala na kailangan ko ang kanyang gabay. Hinayaan ko siyang isipin na inihahanda niya ako para sa isang okasyon na hindi ako sapat na sophisticated upang hawakan mag-isa. Nagpunta ako sa hair salon. Binili ko ang eleganteng damit na iminungkahi niya. Ngumiti ako nang aprubahan niya ang aking hitsura sa gabi ng hapunan. Dahil alam ko ang isang bagay na hindi niya alam. Sa loob ng 2 oras, ang buong pag-unawa ng aking asawa sa kung sino ang kanyang pinakasalan ay guguho. Bawat pag-aakala na kanyang ginawa, bawat mapanghamak na komento na kanyang ibinato, sa bawat oras na tinatrato niya ang aking karera bilang isang magandang hobby, lahat ay malapit ng masilayan kung ano ito talaga at hindi ako magsasalita ng isang salita upang pigilan ito. Kinabukasan, nang matanggap ni Gerald ang imbitasyon na iyon, nagsimula siya ng isang spreadsheet. Natagpuan ko ito sa kitchen table noong Sabado bukas ang laptop. Nasa tabi ang notebook, iniimbestigahan ang bawat pangalan sa listahan ng mga bisita na para bang naghahanda siya para sa isang operasyon ng militar. Sa paanuman, nakuha niya ang impormasyon ng mga dadalo. Malamang ay tinawagan niya ang event coordinator sa ilalim ng ilang propesyonal na dahilan at gumagawa ng mga dossier sa bawat mag-asawa na nandoon. Michael V., founder ng V Capital, bulong niya habang nagsusulat ng mga tala. Estimated net worth, 200 million. Nag-invest sa Downtown Revitalization Project 3 taon na ang nakalipas. Tumingin siya sa akin. Kailangan kong makahanap ng paraan upang mabanggit na sinusundan ko ang mga trend sa commercial real estate market na mukhang natural, hindi sa pilitan. Nagtimpla ako ng kape at pinanood ko siyang magtrabaho. Iyon si Gerald sa kanyang elemento nagsasaayos ng estratehiya, nagpoposisyon, nagkakalkula kung paano eksaktong ipakita ang kanyang sarili para sa pinakamataas na epekto. Palagi siyang ganyan sa networking. Bawat pagpapakilala ay isang pagkakataon. Bawat pag-uusap ay may layunin. Ang nakakainis sa akin ay hindi ang paghahanda mismo. Ito ay kung paano ang paghahanda na iyon ay umabot sa pamamahala sa akin. Malamang ay dapat mong iwasan ang pag-uusap tungkol sa mga trabaho sa konstruksyon kung sakaling lumabas ang paksa, sabi niya, nang hindi man lang tumitingin sa screen. Maaaring hindi naiintindihan ng mga taong ito ang pagkakaiba sa pagitan ng ginagawa mo at ng mga ordinaryong kontraktor.
Maging malabo ka. Sabihin mong nagtatrabaho ka sa arkitektura at pagkatapos ay palitan ng paksa. At tiyak na huwag kang magbanggit ng anumang problema o kahirapan sa proyekto, patuloy niya. Hindi gusto ng mga matagumpay na tao na marinig ang tungkol sa mga pakikibaka, gusto nila ng mga tagumpay. Kumpiyansa, alam mo? Kumpiyansa, sabi ko. Sa sumunod na 3 linggo, lalong lumala ang obsession ni Gerald. Bumili siya ng bagong suit, hindi dahil ang mga mayroon siya ay hindi sapat, ngunit dahil ang hapunan na ito ay nangangailangan ng isang espesyal na bagay. Nag-practice siya ng kanyang handshake sa harap ng salamin sa banyo. Isang gabi, dumaan ako sa pasilyo at narinig ko siyang nagpa-practice ng mga conversation starter. Sinusubukan ng iba't ibang paraan upang ipakilala ang kanyang sarili na mukhang kahanga-hanga, ngunit hindi mayabang. Nagpareserba siya sa hair salon na minsan kong ginagamit at sinabi niya sa akin na ang appointment ay para sa Biyernes bago ang hapunan. Full hairstyle, sabi niya. Hindi lang isang gupit, gusto kong magmukha kang pulido. Kaya kong ayusin ang sarili kong buhok, Gerald. Alam ko, ngunit mahalaga ito. Napapansin ng mga taong ito ang mga detalye. Magtiwala ka lang sa akin dito. Ang pag-uusap tungkol sa damit ay nangyari sa 2 linggo. Naghahanda kami para sa kama nang banggitin niya ito kaswal, ngunit malinaw na pinraktis. Sa tingin ko, dapat kang bumili ng bago para sa hapunan, isang bagay na talagang magbibigay ng impresyon. Tiningnan ko siya habang itinatago niya ang alarm clock. Marami akong damit. Alam ko, ngunit iba ito. Hindi ito isang work event o isang kaswal na hapunan. Ito ay... Tumigil siya. Naghahanap ng mga tamang salita ang uri ng okasyon kung saan pinapansin ng mga tao ang suot mo, kung saan mahalaga ang mga tatak. Hindi ko sinusubukang maging mababaw, ngunit ganyan ang takbo ng mga sirkulong ito. Gusto mo akong bumili ng isang mamahaling damit para magmukha akong nabibilang dito? Gusto kong maging kumpiyansa ka. Pagwawasto niya. Ngunit pareho naming alam kung ano talaga ang ibig niyang sabihin. Mayroong isang boutique sa downtown na mayroong mga eleganteng bagay klasiko, sophisticated, walang masyadong kapansin-pansin, kalidad lang. Bakit hindi ka pumunta sa katapusan ng linggo? Nagpunta ako sa boutique. Bumili ako ng isang itim na damit na mas mahal kaysa sa karaniwan kong ginagastos, ngunit mas mura kaysa sa inaasahan ni Gerald. Maganda ito sa isang understated na paraan ng uri ng kagandahan na hindi sumisigaw ng atensyon, ngunit hindi rin napapansin. Nang ipakita ko ito sa kanya, tumango siya ng may pag-apruba. Perpekto. Eksakto iyan na para bang pumasa ako sa isang pagsusulit na hindi ko alam na ginagawa ko. Nagpatuloy ang mga direksyon. Maliit na komento sa pang-araw-araw na pag-uusap. Bawat isa ay nagpapalakas ng parehong mensahe. Kailangan kong pamahalaan. Ihanda, sanayin para sa isang kapaligiran na hindi ako natural na may kakayahang hawakan. Tandaan mong ngumiti, ngunit hindi masyadong marami. Ayaw mong magmukha kang kinakabahan o masyadong sabik. Hayaan mong ako ang magpakilala sa iyo sa mga tao. Huwag kang makisali sa mga pag-uusap sa iyong sarili. Kung may magtanong kung ano ang ginagawa mo, gawing simple. Huwag kang pumasok sa mga teknikal na detalye na maaaring magpabagot sa kanila. Bawat komento ay bumaba tulad ng isang maliit na pabigat na nagiging mas mabigat na bagay na tumatalab sa aking dibdib. Ito ang aking asawa, ang lalaking tumayo sa harap ko 3 taon na, ang nakalipas na nangangakong igagalang ako at tinatrato niya ako na para bang ako ay isang problema na nangangailangan ng damage control. Hindi ako nakipagtalo sa kanya, hindi ako ipinagtanggol ang aking sarili, o sinalungat siya, sumipsip lamang ako ng bawat direksyon na may kalmado na nagulat maging ako. Marahil ang isang bahagi ko ay gustong makita kung gaano siya kalayo. Gaano niya lubos na ipapakita kung ano talaga ang iniisip niya sa akin kapag ang mga pusta ay tila sapat na mataas. Ang pinakamasama ay ang pag-unawa, kung gaano na ito katagal nangyayari. Ang mga komento tungkol sa aking hitsura, ang pagpapawalang halaga sa aking trabaho, ang paraan ng pagposisyon niya sa kanyang sarili bilang ang matagumpay sa aming relasyon, lahat ay nandoon mula pa sa simula. Gusto ko lang itong bigyang kahulugan bilang pagmamalasakit sa halip na pagpapahalaga. Sa Miyerkules bago ang hapunan, dumating si Gerald sa bahay na may isang maliit na nakabalot na kahon. Sa loob ay isang pinong bracelet, isang bagay na kumikinang,
at mukhang mamahalin. Naisip kong maaari mong suotin ito sa Sabado, sabi niya. Pinapanood ang aking reaksyon. Elegante ito. Eksakto ang uri ng bagay na babagay sa okasyon. Maganda ito. Salamat. Gusto ko lang na maging komportable ka na maging kabilang ka. Hinalikan niya ang aking noo. Alam kong hindi talaga sa iyo ang mundong ito, ngunit gagaling ka. Sundin mo lang ang aking lead at magiging maayos ang lahat. Ang iyong mundo. Na para bang ang mundo ng matagumpay na tao na naghahapunan ng magkasama ay kakaiba sa akin, isang bagay na mangangailangan ng kanyang gabay upang ligtas na malampasan. Naisip ko kung magiging iba ang pakiramdam niya, kung alam niyang sa mismong hapon na iyon, nakipag-usap ako kay Piolo Pascual at sa National Historical Preservation Board. Nag-uusap tungkol sa huling pag-aproba ng inspeksyon para sa pagpapanumbalik ng ballroom ng mansion. Kung alam niyang tinapos ni Piolo ang tawag na nagsasabing, hindi ako makapaghintay na makita ng lahat ang iyong nagawa dito, Maymay. Ang gusaling ito ang pag-uusapan ng buong Maynila. Ngunit hindi kailanman tinanong ni Gerald ang tungkol sa aking araw o ang tungkol sa aking trabaho sa loob ng ilang linggo. Masyado siyang nakatuon sa kanyang sariling paghahanda. Ang kanyang sariling pagkakataon. Ang kanyang sariling maingat na binuong plano para sa pag-akyat. Noong Biyernes ng gabi ang gabi bago ang hapunan nag-organisa si Gerald nang inilarawan niya bilang isang huling briefing. Umupo kami sa sala pagkatapos ng hapunan at ipinaliwanag niya ang kanyang estratehiya na parang isang coach na nagre-repaso ng mga play bago ang malaking laro. Si Piolo Pascual ang prioridad syempre, ngunit huwag mong kalimutan ang iba pang mga bisita. Si Michael V. at ang kanyang asawa, si Yayo, ay mga napakalaking player. Si Dingdong Dantes ang nagpapatakbo ng pinakamalaking development firm sa Luzon. Si Ann Curtis ay nasa bawat mahalagang board sa Metro Manila. Tiningnan niya ako ng seryoso. Ang mga taong ito ay malayo sa ating liga sa ngayon, Maymay. Hindi ko ito sinasabi. Para maging malupit sinasabi ko ito. Para maintindihan mo ang mga pusta, isang masamang impresyon, at magsara ang mga pinto. Isang magandang impresyon, at magbubukas ang mga pinto. Sumandal siya. Dahil ang mga taong ito ay maaaring maging kritikal. Mahalaga sa kanila ang lineage, mga koneksyon, presentasyon. Titingnan nila tayo at magsasagawa ng mga pagsusuri sa loob ng unang 30 segundo. Kaya bukas ng gabi, kailangan ko lang nang umiti ka, maging kaaya-aya, at hayaan mo akong hawakan ng mahahalagang pag-uusap. Kaya mo bang gawin iyon para sa akin? Ang tanong ay nanatili sa pagitan namin. Kaya mo bang gawin iyon para sa akin? Na para bang ang pananatiling tahimik at decorative ay isang pabor na gagawin ko sa kanya. Na para bang ang aking sariling mga saloobin, ang aking kadalubhasaan, ang aking profesional na kredibilidad, ay mga bagay na dapat itago para sa kanyang kapakanan. Oo, sabi ko, kaya ko iyon. Nag-relax siya, ngumiti, at kinamayan ako. Salamat. Alam kong naging intense ako sa bagay na ito, ngunit dahil lang sa mahalaga sa akin ang ating kinabukasan, ang pagtatayo ng isang bagay na mas malaki kaysa sa mayroon tayo ngayon. Ang ating kinabukasan. Patuloy niyang ginagamit ang pariralang iyon, ngunit lalong naging malinaw na ang ating kinabukasan ay mukhang katulad ng kanyang kinabukasan, na ako ay isang sumusuporta lamang na karakter. Nang gabing iyon, nakahiga sa kama sa tabi ng aking natutulog na asawa, naisip ko ang lahat ng paraan kung paano ko pinaiksi ang aking sarili sa loob ng huling 3 taon. Sa lahat ng pagkakataon na pinaliit ko ang aking mga nagawa o nanatiling tahimik tungkol sa aking tagumpay, sa lahat ng sandali na hinayaan ko siyang maniwala na ang kanyang karera ang mahalaga, na ang aking trabaho ay isang bagay lamang na ginagawa ko upang maging abala. Naisip ko ang Pascual Mansion ang 14 na buwan na ginugol ko sa pagbabago ng isang sirang mansion sa isang bagay na pambihira ang mga orihinal na molding na matiyaga kong pinanumbalik na tumutugma sa komposisyon ng plaster noong 1890s. Ang mga marble floor na aming natuklasan at nilinis na nagpapakita ng mga pattern na hindi nakita sa loob ng mga dekada. Ang chandelier na natagpuan ko sa isang architectural salvage auction sa Philadelphia na ginugol ang mga linggo sa pagpapanumbalik at pag-rewiring upang ibalik sa orihinal nitong karilagan. Naisip ko si Piolo Pascual na nagsasabi sa akin noong nakaraang linggo na ang proyekto ay lumampas sa lahat ng inaasahan,
na nakatanggap na siya ng mga alok mula sa tatlong mag-asawa na gustong i-book ang venue para sa mga okasyon bago pa man ito opisyal na magbukas. At naisip ko ang aking asawa na payapang natutulog sa tabi ko. Lubos na walang kamalay-malay na bukas ng gabi, papasok siya sa isang gusali na aking iniligtas upang makilala ang mga taong alam na ang aking pangalan. Sa isang hapunan, kung saan ang taong talagang hinihintay nilang makilala ay ako. Ang kabalintunaan ay halos poetic. Dumating ang Sabado ng gabi na may perpektong panahon na nagpaparamdam sa lahat na medyo hindi totoo. Malinaw na kalangitan, magandang temperatura, gintong liwanag na nagpaparamdam sa lungsod na para bang nagpo-pose para sa mga larawan. Ginugol ni Gerald ang hapon sa paghahanda na may uri ng nakatuon na intensity na karaniwang nakalaan para sa mga job interview o mga marriage proposal. Ang kanyang bagong suit ay perpektong akma sa kanya. Ang kanyang sapatos ay pinakintab na kumikinang na parang salamin. Maging ang kanyang buhok ay mukhang propesyonal na naayusan, bagaman alam kong ginugol niya ang 40 minuto sa banyo upang makuha ang gusto niyang magmukhang walang kahirap-hirap. Mas understated ang aking pag-aayos. Ang appointment sa hair salon ay naging maayos. Ang aking buhok ay mukhang elegante, nang hindi masyadong overdone. Ang itim na damit ay akma sa akin ng eksakto kung paano ito dapat. Ang bracelet na regalo ni Gerald ay kumikinang sa tuwing gumagalaw ako. Sa pagtingin sa salamin, nakita ko ang isang taong nabibilang sa isang eksklusibong hapunan. Isang taong mukhang matagumpay, pulido, kumpiyansa, isang taong patuloy na iniisip ng aking asawa na kailangan ko ng proteksyon mula sa aking sariling sinasabing kakulangan. Nagmaneho kami patungo sa mansyon sa sasakyan ni Gerald. Masyado siyang kinakabahan upang hayaan akong magmaneho. Kailangan niya ang kontrol ng pagmamaneho. Mahigpit niyang hinawakan ang manibela. Patuloy siyang huminga ng malalim, sa paraan ng paghinga mo, kapag sinusubukan mong patahimikin ang isang pagkabalisa na hindi lubos na nawawala. Maganda ka, sabi niya habang papalapit kami. Talagang maganda. Magbibigay ka ng malaking impresyon. Salamat. Tandaan mo lang ang lahat ng pinag-usapan natin, okay? Ngumiti ka, maging mainit, ngunit hayaan mo akong hawakan ng mga pag-uusap. Napaka-impluwensyal ng mga taong ito. Isang pagkakataon lang ang mayroon tayo para dito. Dumating kami sa pasukan ng mansion, at naramdaman ko ang pagbabago ng enerhiya ni Gerald, isang bagay na halos electric. Ito ang kanyang sandali ang pagkakataon na pinupuntahan niya. Ang gusali ay mukhang kahanga-hanga. Ang exterior lighting na pinili ko mismo ay nagpapatingkad sa naibalik na limestone facade. Ang orihinal na bronze doors ay kumikinang pagkatapos ng mga buwan ng matiyagang pagpapanumbalik. Ang garden path ay nilinyahan ng mga lantern na angkop sa panahon na lumikha ng isang mainit at kaaya-ayang ningning. Lahat bawat detalye ay tinukoy, pinili, at inaprubahan ko. Nagpark si Gerald, pinatay ang makina, at umupo sandali. Nag-recompose. Pagkatapos ay lumingon siya sa akin na may hitsura na nakilala ko sa loob ng huling 3 linggo. Seryoso, mapagkunwari, medyo mapagpababa. Makinig ka, Maymay. Kailangan mong maintindihan kung gaano kahalaga ang gabing ito. Ang mga taong ito ay lubos na maimpluwensya. Maaaring ganap na baguhin ni Piolo Pascual ang takbo ng aking karera. Sumandal siya at hinawakan ang aking kamay, mahigpit niyang hawakan. Hindi nang may pagmamahal, ngunit na para bang gusto niyang siguraduhin na nakikinig ako. Kaya, pakiusap, subukang huwag mo akong ipahiya ngayong gabi. Ang mga taong ito ay malayo sa iyong antas, at sa akin din. Sa totoo lang, ngunit sinusubukan kong dalhin tayo doon. Kaya sundin mo lang ang aking lead. Ngumiti ka, maging kaaya-aya, hayaan mo akong magsalita. Okay. Tiningnan ko ang aking asawa. Talagang tiningnan ko siya. Nakita ko ang isang lalaki na ginugol ang 3 linggo sa paghahanda para sa isang gabi na inaakala niyang magbibigay kahulugan sa kanya. Isang lalaki na sinanay, pinamahalaan, at tinuruan ang kanyang asawa dahil taos-puso siyang naniniwala na hindi ako kayang gumalaw mag-isa sa mundong iyon. Isang lalaki na wala talagang ideya kung sino ang kanyang pinakasalan. Okay, sabi ko, nang mahina, at seryoso ako. Hahayaan ko siyang pumasok sa gusaling iyon. Hahayaan ko siyang subukang mapabilib ang host na mayroon ng numero ko sa kanyang telepono. Hahayaan ko siyang subukang makipag-ugnayan sa mga taong partikular na humiling na makilala ako.
Hahayaan ko siyang sa wakas. At lubos na makita kung sino talaga ako. Lumabas kami ng sasakyan at sabay na lumakad patungo sa pasukan. Pumasok kami sa foyer at naramdaman ko ang pagkabalisa ni Gerald na lumalabas sa aking tabi na parang init. Ang espasyo ay nakakabigla kahit na nakita ko na ito ng daan-daang beses sa panahon ng konstruksyon, ngunit ang makita itong binago para sa gabing iyon, perpektong naiilawan, maayos na pinalamutian, puno ng mga eleganteng bihis na tao. Bigla itong nagparamdam sa lahat ng buwan ng detalyadong pagtatrabaho na lubos na totoo. Ang mga molding na ginugol ko ng mga linggo sa pagtutugma sa orihinal na plaster noong 1890s ay nakakuha ng mainit na ningning ng chandelier. Ang mga marble floor na aming natuklasan sa ilalim ng mga patong ng murang linoleum ay kumikinang sa ilalim ng maingat na inilagay na lighting. Bawat detalye na pinaghirapan ko, bawat desisyon na ipinagtanggol ko laban sa mga kontraktor na gustong mag-shortcut, bawat oras na ginugol ko sa pagsasaliksik ng mga materyales, na angkop sa panahon lahat ay nandoon, tapos na, perpekto. Hindi napansin ni Gerald ang anuman sa mga iyon. Masyado siyang abala sa pag-scan ng mga mukha. Sinusubukang tukuyin ang mga mahahalagang tao na kanyang sinaliksik, kinakalkula ang kanyang estratehiya. Halos makita ko ang mental checklist na tumatakbo sa kanyang ulo. Sino ang unang kakausapin? Ano ang sasabihin? Paano magpoposisyon? Mayroon ng isang dosenang tao na nag-uusap malapit sa kurbang hagdan na may hawak na cocktails, nag-uusap sa pinraktis na paraan ng mga mayayaman upang magmukhang relax habang patuloy na sinusuri ang lahat sa paligid. Nila. Ang mga kababaihan ay nakasuot ng mga damit na malamang ay mas mahal kaysa sa buwanang renta ng karamihan sa mga tao. Ang mga lalaki ay mayroong kaswal na kumpiyansa na nagmumula sa hindi kailanman nag-aalala tungkol sa pera. Itinuwid ni Gerald ang kanyang mga balikat. Naghahanda. Huminga siya ng malalim, tulad ng paghinga ng isang tao na malapit ng lumusong sa malalim na tubig. Pagkatapos ay nakita ako ni Piolo Pascual mula sa kabilang dako ng silid. Nakita ko ang eksaktong sandali kung kailan ito nangyari. Nakikipag-usap si Piolo sa isang matandang mag-asawa malapit sa fireplace nang ang kanyang mga mata ay naglakbay sa foyer at huminto sa akin. Nagbago ang kanyang mukha, tunay na init ng uri ng ngiti na hindi mo kayang pekehin. Agad siyang humingi ng paumanhin at nagsimulang lumakad patungo sa amin. Patungo sa akin. Nakita ni Gerald si Piolo na papalapit at ang kanyang buong katawan ay pumasok sa performance mode. Inayos niya ang kanyang postura. Inihanda ang kanyang handshake. Lumukso ng bahagya pasulong na para bang handa siyang gawin ang pagpapakilala na magsisimula sa buong gabi. Nakita ko siyang nagpa-practice ng kanyang opening line, ng tahimik. Ang kanyang mga labi ay bahagyang gumagalaw ang pagbati na pinraktis niya sa salamin ng aming banyo sa loob ng 3 linggo. Ngunit nilampasan siya ni Piolo. Hindi man lang siya tumingin sa kanyang direksyon. Dumiretso siya sa akin na may 2 kamay na nakalahad. Hinawakan ang aking mga kamay sa mainit at pamilyar na paraan na kami ay nagbati ng 12 beses sa loob ng huling 14 na buwan. May, sa wakas, sabi niya, at ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa foyer na sapat upang huminto ang ilang pag-uusap. Sinabi ko na sa lahat na nandito ka ngayong gabi. Matagal na kaming naghihintay na makilala ka. Ang ekspresyon sa mukha ni Gerald ay isang bagay na maaalala ko sa buong buhay ko. Una, purong pagkalito na para bang hindi kayang iproseso ng kanyang utak ang nakikita ng kanyang mga mata. Ang pinraktis na pagbati ay namatay sa kanyang mga labi. Ang kanyang nakalahad na kamay ay nanatiling nakabitin sa hangin, hindi pinansin. Pagkatapos ay nagsimulang lumabas ang pagkilala, ang paraan ng pagkasabi ni Piolo ng aking pangalan, ang pagiging pamilyar sa kanyang pagbati, ang parirala. Matagal na kaming naghihintay na makilala ka. Pagkatapos ay dumating ang takot ganap, nakasisindak na takot habang ang mga piraso ay nagsimulang magkakasama sa isang paraan na hindi katulad ng inaasahan niya. Masaya akong makita ka, Piolo, sabi ko, mainit na hinigpitan ng kanyang mga kamay. Ang makita ka. Kung tutuusin, ang hapunan na ito ay umiiral sa espasyong ito dahil sa iyo. Piolo, ipinagmalaki ang paligid namin. Itinuro ang foyer. Gusto kong maranasan ng lahat ang iyong nilikha dito. Bawat tao sa silid na ito ay humingi ng iyong contact information. Sa wakas, tumingin siya kay Gerald na tila binugbog.
At ikaw naman si Gerald, ang asawa ni Maymay. Nakwento kanya sa akin. Naglabas si Gerald ng tunog na maaaring mga salita kung gumagana ng maayos ang kanyang vocal cords. Namutla ang kanyang mukha. Nakita ko siyang subukang ngumiti, subukang iabot ang kamay para sa handshake na kanyang pinlano, ngunit lahat sa kanya ay nag-short circuit. Mahigit 1 taon na kaming nagtatrabaho ni Maymay. Patuloy ni Piolo ng may kabaitan, na para bang hindi niya napansin ang pagkalito ni Gerald. Ang pagbabago sa lugar na ito ay isang bangungot bago siya dumating. 3 iba pang arkitekto ang nagsabi sa akin na imposible ito. Mga problema sa code, mga problema sa istruktura, mga historic preservation restriction na sana ay nagpatigil sa karamihan. Ngunit natagpuan ni Maymay ang isang paraan upang igalang ang kasaysayan ng gusali at gawin din itong gumagana para sa modernong paggamit. Brilliant na trabaho. Ako, arkitekto. Sa wakas ay nasabi ni Gerald, arkitekto na dalubhasa sa historic preservation, malumanay kong pagwawasto, may pagkakaiba. Natawa si Piolo. Huwag kang maging mahiyain. Iniligtas mo ang gusaling ito. At ginawa mo ito sa oras at sa ilalim ng budget. Na, sa totoo lang, ay isang himala sa industriyang ito. Muli siyang tumingin kay Gerald, at nakita ko ang isang bagay na mapagkalkula sa kanyang ekspresyon, na para bang nasuri na niya ng eksakto kung anong uri ng lalaki ang aking asawa. Sigurado akong labis kang ipinagmamalaki. Hindi marami ang kayang gawin ang ginagawa ni Maymay. Nangangailangan ito ng kadalubhasaan sa arkitektura, inhenyeriya, kasaysayan, construction management, at ang kakayahang lampasan ang mga bangungot sa burokrasya na magpapatalikod sa karamihan. Bumuka at sumara ang bibig ni Gerald. Tiningnan niya ako na para bang nakakita siya ng isang estranghero. Ngayon, sabi ni Piolo, inakbayan ako ng may natural na pagiging pamilyar. Kailangan kong ipakilala ka sa ilang tao na sabik na makilala ka. Si Dingdong Dantes ay nag-iisip na gawing luxury loft ang isang lumang pabrika ng tela, at partikular siyang humiling na kausapin ka ngayong gabi. At si Ann Curtis ay gustong makipag-ugnayan sa iyo tungkol sa pagpapanumbalik ng teatro na ginawa mo sa Quezon City. Matagal na siyang naghahanap ng tamang arkitekto para sa isang katulad na proyekto. Tiningnan niya si Gerald na halos parang isang afterthought. Hindi ka naman siguro aayaw kung hiramin ko siya sandali, di ba? Para sa trabaho at iba pa. Ako, hindi. Iyan. Hindi makabuo ng kumpletong pangungusap si Gerald. Iginaya ako ni Piolo patungo sa pangunahing reception area at hindi ako lumingon sa aking asawa na naiwan na mag-isa sa foyer na aking dinisenyo na may ekspresyon ng isang tao na ang buong pag-unawa sa realidad ay gumuho. Ang sumunod na 1.5 oras ay surreal sa pinakamahusay na posibleng paraan. Ipinakilala ako ni Piolo sa bawat maimpluwensyang tao sa hapunan na iyon. Si Dingdong Dantes, ang developer ng proyekto ng pabrika ng tela, ay gumugol ng 20 minuto sa pagtatanong sa akin ng mga detalyadong katanungan tungkol sa mga estratehiya sa adaptive reuse at historic tax credit structures. Si Ann Curtis, na nagpapatakbo ng pinakamalaking Historic Preservation Foundation sa Luzon, ay nakita ang aking pagpapanumbalik ng teatro at gustong mag-usap tungkol sa mga timeline at budget para sa kanyang sariling proyekto. Sina Tommy at Sharon Concepcion, mga may-ari ng 3 makasaysayang ari-arian sa downtown, ay naghahanap ng isang arkitekto na nakakaintindi sa pinong balanse sa pagitan ng modernization at preservation. Si Angel Locsin, na ang pamilya ay nagmamay-ari ng isa sa mga pinakalumang gusali sa Maynila, ay matagal nang naghahanap ng isang taong susuri sa istruktura nito. Bawat pag-uusap ay propesyonal, makabuluhan ang uri ng pag-uusap na matagal ko nang ginagawa sa loob ng 15 taon. Nag-usap ako tungkol sa mga load-bearing wall at mga materyales na angkop sa panahon. Ipinaliwanag ko ang proseso ng pakikipagtrabaho sa mga historic commission. Nagkwento ako tungkol sa pagtuklas ng mga orihinal na elemento na nakatago sa ilalim ng mga dekada ng masamang pagre-renovate. Ito ang aking mundo. Ito ay naging mundo ko bago ko pa man nakilala si Gerald. Ang katotohanan na hindi niya kailanman nalaman na umiiral ang mundong iyon ay nagsasabi sa akin ng lahat ng kailangan kong malaman tungkol sa aming kasal. Nakita ko siya ng maraming beses sa buong gabi. Sinusubukang makisali sa mga pag-uusap, nahihirapang hanapin ang kanyang lugar.
Nang walang koneksyon kay Piolo Pascual na kanyang pinagpustahan, nang wala ako sa tabi niya bilang isang entry point, siya ay isa lamang financial analyst sa isang party na puno ng mga taong kumokontrol sa totoong kapital. Lumapit siya sa isang grupo, ipinapakilala ang kanyang sarili, sinusubukang iikot ang pag-uusap sa mga pagkakataon sa pamumuhunan o mga market trend. Ang mga tao ay magalang, ngunit walang ipinapakitang tunay na interes. Tumango sila, naglabas ng malabo na tunog ng pagkilala, at pagkatapos ay bumalik sa kanilang nakaraang mga pag-uusap. Sa isang punto, nakita ko siyang kinukulong ang isa sa mga waiter upang magreklamo tungkol sa isang bagay malamang ay tungkol sa pagpili ng whiskey o sa paghahatid ng mga appetizer. Namula ang binata, ngunit profesional niya itong hinawakan, tulad ng ginagawa ng mga service worker kapag nakasanayan na nilang makipag-ugnayan sa mga mahihirap na bisita. Nakita ko na si Gerald na tratuhin ang mga staff ng ganito dati. Palagi siyang nakakahanap ng ilang detalye na kritikal. Ilang paraan upang magtatag ng hierarchy. Sinabi ko sa sarili ko na siya ay mapili lamang sa kalidad. Ngayon, nakita ko siya kung ano siya isang lalaki na kailangan niyang maramdaman. Na nakahihigit sa isang tao. Sino man. At pinipili niya ang mga taong hindi makakaganti. Humigit kumulang 1.5 oras sa gabi. Natagpuan ako ni Piolo Pascual na nakikipag-usap sa mga konsepsyon tungkol sa posibleng pagre-renovate ng hotel at dahan-dahan niya akong pinutol. Maymay, ayaw kong hilahin ka mula dito, ngunit maaari mo bang bigyan ako ng iyong profesional na opinyon tungkol sa isang bagay? Nagpadala sa akin ang ballroom audio system contractor ng ilang revised blueprint at sa tingin ko, may problema sa paraan ng kanilang pagkakabit ng mga speaker. Nag-aalala ako sa mga ceiling medallion. Oo. Tingnan natin. Humingi kami ng paumanhin at naglakad sa pangunahing pasilyo patungo sa pribadong opisina ni Piolo. Sa pagdaan namin sa bar, nakita ko si Gerald na pinagmamasdan kami. Ang kanyang ekspresyon ay hindi nababasa, ngunit matindi. Ang opisina ni Piolo ay eksakto, tulad ng naalala ko mula sa aming mga sesyon ng pagpaplano. Madilim na wood paneling, mga built-in bookshelf, isang malaking desk na nakaharap sa bintana na may tanawin ng mga hardin. Isinara niya ang pinto sa likod namin at ipinahiwatig sa akin na umupo. Bago tayo mag-usap tungkol sa audio system, sabi niya, habang umuupo sa kanyang silya, gusto kong ibigay ito sa iyo. Inabot niya sa akin ang isang sobre. Sa loob ay isang check na nagkakahalaga ng 55,000. Tinitigan ko ang halaga. Pagkatapos ay tumingin ako sa kanya nang may pagtataka. Piolo. Ito ang iyong performance bonus para sa pagkumpleto ng proyekto nang mas maaga sa oras at sa ilalim ng budget, sabi niya nang may katatagan. Karapat-dapat ka sa bawat sentimo. Ang gusaling ito ay dapat na tumagal ng hindi bababa sa 18 buwan at nagkakahalaga ng halos 6 milyon. Ginawa mo ito sa loob ng labang tating na buwan sa halagang 4.5 milyon. 3 beses mo na akong nabawi. At hindi pa kasama rito ang pagtaas ng halaga ng ari-arian. Hindi ko alam ang sasabihin. Sabihin mong tatanggapin mo at huwag kang masyadong maging mahiyain sa iyong mga nagawa. Kinuha niya ang mga blueprint ng audio system at iniladlad ang mga ito sa desk. Ngayon, tungkol sa mga speaker mount na ito, tama ba ako sa pag-aalala tungkol sa pagbutas sa orihinal na plaster sa paligid ng mga medalyon? Ginugol namin ang sumunod na 20 minuto sa pag-uusap tungkol sa mga teknikal na detalye, ang uri ng pag-uusap sa paglutas ng problema, na talagang mahal ko kung paano isama ang modernong audio nang hindi nakokompromiso. Ang mga makasaysayang elemento, kung gagana ang mga wireless system sa makapal na pader ng gusali. Ang pinakamahusay na paraan upang itago ang mga kable nang hindi sinisira ang orihinal na mga tampok. Ito ang dahilan kung bakit mahal ko ang aking trabaho, hindi para sa pera o pagkilala, bagaman pareho itong kaaya-aya, kundi para sa hamon ng paglutas ng mga puzzle na nangangailangan ng parehong malikhaing pag-iisip at teknikal na kadalubhasaan. Ang kasiyahan sa pagpapanatili ng isang bagay na maganda, habang ginagawa din itong gumagana para sa mga modernong pangangailangan. Nang sa wakas ay bumalik kami sa hapunan, agad kong nakita si Gerald. Siya ay nag-iisa sa tabi ng bar. Hawak ang tila kanyang pangatlo o ika-4 na inumin. Pinagmamasdan ang silid na may ekspresyon na hindi ko pa kailanman nakita sa kanya noon. Galit na hinaluan ng kahihiyan,
na hinaluan ng isang bagay na nakakatakot na kamukha ng takot. Nag-cruise ang aming tingin sa buong espasyo. Sa unang pagkakataon sa aming 3 taong relasyon, tumingin siya sa akin at nakita ang isang tao na hindi niya kinikilala. Isang tao na lubos niyang minamaliit. Isang tao na hindi niya kayang pamahalaan, kontrolin, o maliitin. Isang tao na hindi siya kailangan. Malinaw na nakasulat sa kanyang mukha ang pag-unawang iyon. At sa kabila ng lahat, sa kabila ng 3 linggo, ng pagpapababa ng loob, at 3 taon ng pagtrato sa akin, na para bang walang halaga ang aking mga nagawa, nakaramdam ako ng isang alon ng kalungkutan na nanaig sa pagpapatunay. Iyon ang aking asawa, at hindi niya kailanman ako nakilala. Ang pagmamaneho pauwi ay tahimik sa isang paraan na nagparamdam sa hangin na siksik at nakakasakal. Mahigpit na hawak ni Gerald ang manibela na namumutla ang kanyang mga kamao. Ang kanyang panga ay masikip na nakikita ko ang kalamnan na nanginginig sa ilalim ng kanyang balat. Nakatitig siya sa kalsada na para bang sinusubukan niyang butasin ang windshield sa lakas ng kanyang kalooban. Tumingin ako sa bintana ng pasahero sa mga dumadaang streetlight. Nakikita silang nagiging mga gintong guhit laban sa dilim. Bawat isa na aming nilalampasan ay tila isang maliit na sukat ng distansya na bumubukas sa pagitan ng kung sino siya isang oras na ang nakalipas at kung sino ako. May nagbago sa loob ko sa hapunan na iyon. Hindi ito nasira sa halip. Ito ay nalagay sa lugar, pagkatapos ng mga taon ng bahagyang pagkakamali. 3 taon ng maliliit na paghamak at mapagkunwaring komento. 3 taon ng pagtrato sa akin bilang isang accessory sa halip na isang kasosyo. 3 taon ng panonood sa aking asawa, na tiningnan ako, habang inaangkin niyang mahal niya ako. Lahat ay nagkristal sa isang bagay na hindi ko na kayang hindi makita. Isang kalinawan na napakatalim na nakahiwa. Lumiko kami sa aming kalye, at nagbago ang paghinga ni Gerald. Mas maikli, mas matigas, na para bang sinusubukan niyang pigilan ang isang bagay na gustong sumabog mula sa kanya. Pumasok siya sa aming driveway, inilagay ang sasakyan sa park. Nagtik-tik ang makina sa biglang katahimikan. Walang gumalaw sa amin. Pagkatapos ay binitawan ni Gerald ang manibela, at lumingon sa akin na may ekspresyon na nasa pagitan ng galit at pagkawasak. Pinahiya mo ako ngayong gabi. Mukha akong ganap na gago. Mahina ang kanyang boses. Kontrolado. Ngunit nanginginig sa mga gilid. Dahan-dahan akong lumingon sa kanya, at pinanatili kong kalmado ang aking boses. At paano ko ginawa iyon? Paano? Tumigil siya. Huminga siya ng malalim at sinubukan muli. Kilala mo si Piolo Pascual. Mahigit 1 taon ka nang nakikipagtrabaho sa kanya. Nagtatrabaho ka sa buong mansyon na iyon, at hindi mo man lang naisip na banggitin sa akin? Binanggit ko ito ng 2 beses. Hindi ka interesado. Namula ang kanyang mukha. Sinabi mong nagtatrabaho ka sa pagre-renovate ng mansion. Hindi mo sinabi na Pascual Mansion ito. Sinabi mong ikaw ay isang uri ng award-winning na historical preservation expert na gustong makilala ng lahat sa hapunan na iyon. Hindi ako isang uri ng expert, Gerald. Bigla akong pagod na pagod. Ako ay isang arkitekto na ginagawa ang trabahong ito sa loob ng 15 taon. Hindi mo lang kailanman pinagkaabalahan na tanungin kung ano talaga ang ibig sabihin yon. Hindi iyon patas. Hindi ba? Bahagyang tumaas ang aking boses sa kabila ng aking pagpipigil na manatiling kalmado. Kailan ang huling beses na tinanong mo ako tungkol sa isang proyekto? Kailan ang huling beses na nagpakita ka ng anumang interes sa aking trabaho maliban kung ito ay nakakasagabal sa iyong iskedul? Palagi kong sinusuportahan ang iyong karera. Tinalikuran mo ito. Pagwawasto ko. May pagkakaiba. Tinalikuran mo ang aking trabaho hanggat hindi ka nito ginawang hindi komportable o hindi ka nito ginawang masama. Ngunit sa sandaling naging visible ito, sa sandaling nakita ng ibang tao kung ano talaga ang ginagawa ko. Nagalit ka. Hindi ka ipinagmalaki. Nagalit ka. Sumara ang mga kamay ni Gerald sa kanyang kandungan. Sadyang itinago mo ito sa akin. Pinayagan mo akong pumasok sa hapunan na iyon, na iniisip na dinadala ko ang aking asawa upang mapabilib ang mga tao. At lumabas na ikaw pala ang gustong makilala ng lahat. May ideya ka ba kung gaano iyon nakakahiya? Wala akong itinago. Sinabi ko sa iyo ang tungkol sa Pascual Project nang makuha ko ang kontrata. Sinabi ko sa iyo na magtatrabaho ako hanggang gabi dahil nasa kritikal na yugto kami. Hindi ka lang nakinig dahil wala kang pakialam. May pakialam ako.
May pakialam ka sa bersyon ko na nababagay sa iyong life plan? Sabi ko. Ang bersyon na dumadalo sa iyong mga work event na mukhang angkop na matagumpay, ngunit hindi masyadong matagumpay. Ang bersyon na sumusuporta sa iyong karera, nang walang sariling karera na maaaring makasira sa iyo. Tiningnan niya ako na para bang sinampal ko siya. Hindi iyan totoo. Kung gayon, bakit mo ginugol ang 3 linggo sa pagtuturo sa akin upang hindi kita ipahiya? Bakit mo sinabi na ang mga taong iyon ay mas mataas kaysa sa akin? Bakit mo ako tinrato na para bang ako ay isang problema na dapat pamahalaan dahil sinusubukan kitang tulungan? Kailangan ko ng isang asawa na iginagalang ako na nakikita ako na nag-abala upang malaman kung sino talaga ako sa halip na magpasya kung sino ako dapat. Ang mga salita ay nanatiling nakabitin sa pagitan namin sa loob ng sasakyan at nakita ko siyang pinoproseso ang mga ito. Nakita ko siyang dumaan sa mga justification at defense. Naghahanap ng anggulo na gagawing siya ang tama at ako ang mali. Hindi niya ito natagpuan. Dapat sinabi mo sa akin, sabi niya sa wakas. Mas mahina na ngayon. Dapat sinabi mo sa akin na nakikipagtrabaho ka kay Piolo Pascual. Nakilala mo ang lahat ng taong iyon na ikaw ay nahirapan siyang ilabas ang mga salita, mas matagumpay kaysa sa aking napagtanto. Para saan? Tanong ko. Para angkinin mo ang aking mga koneksyon? Para gamitin mo ang aking mga relasyon? Upang isulong ang iyong sariling karera? Para hindi ka na maging nahihiya sa akin? At magsimulang ipagmalaki na pinakasalan mo ako? Hindi iyan. Hindi ko kailanman sinabing pinapahiya mo ako. Hindi mo kailangan na sabihin ito, Gerald. Pinapakita mo ito araw-araw. Nagbuka siya ng bibig upang makipagtalo, ngunit walang lumabas. Sa isang pagkakataon sa aming buong relasyon, wala siyang sagot. Binuksan ko ang pinto ng sasakyan at lumabas sa sariwang hangin ng gabi. Umakyat ako sa aming bahay. Aking bahay. Ang binili at nire-renovate ko mga taon. Bago ko siya nakilala at pumasok, sinundan ako ni Gerald ng ilang hakbang sa likod. Ang kanyang mga yapak ay mabigat sa porch. Sa sala, sa wakas, ay nahanap niya muli ang kanyang boses. Hindi ako makapaniwala na sinusubukan mong gawing kasalanan ko ito. Ikaw ang nagsinungaling. Hindi ako nagsinungaling. Sabi ko. Lumingon upang tingnan siya. Wala akong itinago tungkol sa aking ginagawa. Sinabi ko sa iyo ang tungkol sa aking mga proyekto. Hindi ka lang nakinig dahil hindi sapat ang aking trabaho para sa iyo. At ngayon, galit ka dahil nakita ng ibang tao ang ayaw mong makita. Hindi iyan patas. May. Wala sa mga ito ang patas, ngunit ito ay totoo. At marahil iyon ang talagang nakakaistorbo sa iyo, na hindi mo kayang gawin itong isang kwento kung saan ikaw ang biktima at ako ang gumawa ng mali. Dumaan ang mukha niya sa iba't ibang emosyon. Galit, sakit, depensiba, isang bagay na maaaring kahihiyan. Kung gayon, ano ang sinasabi mo na ang buong kasal natin ay isang kasinungalingan? Sinasabi ko na sa tingin ko, hindi mo ako kailanman nakilala. At sa tingin ko, hindi mo kailanman ginusto. Ang mga salita ay lumabas na mas mahina kaysa sa inaasahan ko, ngunit bumagsak ng may bigat. Nakita ko kung paano ito tumama sa kanya, kung paano nagsimulang masira ang kanyang mga depensa. Umakyat ako sa bedroom at kinuha ang aking travel bag mula sa aparador. Nagsimula akong maglagay ng mga damit, toiletries ang mga bagay na kailangan ko sa loob ng ilang araw. Lumabas si Gerald sa pintuan. Pinagmamasdan ako. Ano ang ginagawa mo? Aalis ako sandali. Kailangan ko ng espasyo para mag-isip. Aalis ka na lang basta-basta? Basta-basta. Pag-uulit ko habang nilukot ko ang isang shirt at inilagay sa bag. Kinuha ko ang aking telepono at tinawagan si Catherine Bernardo. Sinagot niya sa pangalawang ring. Hello? Maaari ba akong manatili sa iyo sa loob ng ilang araw? Palagi. Sabi niya, nang walang pag-aalinlangan. Ano ang nangyari? Ikwento ko sa iyo pagdating ko. Ihanda ko na ang guest room. Magmaneho ng maingat. Binaba ko ang telepono at isinara ang zipper ng bag. Nang lumingon ako, nasa pintuan pa rin si Gerald na may ekspresyon ng pagkalito na hindi ko pa kailanman nakita sa kanya. Aalis ka talaga? Sabi niya. Hindi na iyon isang tanong, isa na itong pag-unawa. Magpapahinga ako mula sa pagtrato sa akin na para bang hindi ako sapat.
Hindi ko kailanman sinabi. Hindi mo kailangan na sabihin. Ipinakita mo. Kinuha ko ang bag at lumakad patungo sa pintuan. Huminto siya upang hayaan akong makadaan. Ngunit huminto ako at lumingon upang tingnan siya muli. Hayaan mo akong magtanong sa iyo, Gerald. Sa 3 taon ng kasal, tinanong mo ba ako tungkol sa isang proyekto na ginagawa ko? Nagpunta ka ba sa isa sa aking mga job site upang makita ang ginagawa ko? Dumalo ka ba sa alinman sa aking mga industry event o award ceremony? Nagpakita ka ba ng tunay na interes sa aking trabaho maliban kung ito ay nakakasagabal sa iyong schedule o nagpaparamdam sa iyo ng hindi komportable sa iyong sariling mga okasyon? Nagbuka siya ng bibig upang sumagot. Walang lumabas. Namutla ang kanyang mukha habang tumatagos ang tanong. Pinipilit siyang harapin ang isang bagay na kanyang iniiwasan. Ako, mayroong mga pagkakataon. Hindi niya matapos ang pangungusap, hindi niya makabuo ng depensa na kayang labanan ng katotohanan. Iyon ang akala ko, sabi ko. Bumaba ako sa hagdan at lumabas sa pangunahing pintuan. Sumakay ako sa aking sasakyan, aking praktikal, hindi marangyang Honda CR-V na may mga blueprint sa likod at umalis mula sa bahay kung saan ginugol ko ang 3 taon sa pagiging mas maliit upang magkasya sa limitadong pananaw ng ibang tao sa kung sino ako dapat. Sa rearview mirror, nakita ko si Gerald na nakatayo sa pintuan, nakasilaw laban sa ilaw sa loob. Mukha siyang mas maliit, medyo nabawasan, o marahil ay sa wakas ay tumigil ako sa pagtingin sa kanya bilang isang mas malaki kaysa sa tunay na siya. Nag-vibrate ang aking telepono na may mensahe mula kay Catherine. Asterisk, mga pintuan ay bukas, ang alak ay humihinga. Maglaan ng iyong oras. Asterisk. Nagmaneho ako sa mga tahimik na kalye patungo sa kanyang apartment, sa kabilang panig ng lungsod, at sa bawat kilometro. Naramdaman ko na may lumuluwag sa aking dibdib. Isang bagay na masikip ng mas matagal kaysa sa aking napagtanto. Hindi ito kalayaan, hindi pa. Ngunit ito ang unang hininga bago ito. Ang simula ng pag-unawa na karapat-dapat ako sa higit pa, kaysa sa isang taong tumitingin sa akin bilang isang proyekto na dapat pamahalaan sa halip na isang tao na dapat kilalanin. Ang simula ng pag-unawa na, ang problema, ay hindi kailanman ako. Pumasok ako sa parking lot ni Catherine 20 minuto. Pagkatapos at umupo sandali sa sasakyan, hinayaang dahan-dahan na mamatay ang makina hanggang sa ganap itong tumahimik. Lumiwanag ang aking telepono na may mensahe mula kay Gerald. Asterisk. Bumalik ka na sa bahay. Kailangan nating pag-usapan ito. Asterisk. Hindi ako sumagot. Sa halip, kinuha ko ang aking bag at umakyat sa apartment ni Catherine kung saan bumukas ang pinto bago pa man ako makakatok. At niyakap ako ng aking matalik na kaibigan na para bang iyon ang unang matigas na lupa na aking inapakan sa loob ng maraming taon. Ikwento mo sa akin ang lahat, sabi niya. At ginawa ko. Ang apartment ni Catherine ay naging aking kanlungan sa sumunod na linggo. Naglaan siya ng espasyo sa kanyang aparador nang hindi ko hinihingi. Pinuno niya ang ref ng aking paboritong coffee creamer. At sa paanuman, eksakto niyang alam kung kailan ko kailangan ng kausap at kailan ko kailangan ng katahimikan. Sa unang gabi, umupo kami sa kanyang sofa na may isang bote ng alak sa pagitan namin at ikinwento ko sa kanya ang lahat. Hindi lamang tungkol sa hapunan, kundi ang 3 taon na nagresulta dito. Ang lahat ng maliliit na sandali na pinaliit ko, rasyonalisado o pinanindigan. Hindi kanya kailanman nakilala. Sabi niya sa 2 gabi, matapos kong gumugol ng 1 oras sa pagtalakay kung paano ako, sa paano man, nag-ambag sa problema sa pamamagitan ng hindi pagiging mas diretso sa aking mga nagawa. At ang pinakakapansin-pansin, hindi niya kailanman ginusto. Ang kanyang mga salita ay tumama sa isang bagay na malalim at totoo. Hindi ako pinakasalan ni Gerald. Pinakasalan niya ang ideya ko, isang sumusuporta na asawa, isang kaaya-ayang accessory, isang taong hindi siya hamunin, hindi siya lalampasan, at hindi siya hihingi na tumingin sa labas ng kanyang sariling refleksyon. Ang totoong tao na ako ay hindi kailanman mahalaga sa kanya. Ang aking telepono ay naging pinagmulan ng patuloy na stress sa mga unang araw na iyon. Ang mga mensahe mula kay Gerald ay dumating ng regular. Bawat isa ay isang iba't ibang bersyon ng parehong kawalan ng pag-asa. Araw 1, umaga. Pasensya na sa pag-react ko ng masama kagabi.
Maaari ba nating pag-usapan ito? Pakiusap? Araw 1, gabi. Alam kong galit ka, ngunit malalampasan natin ito. Bumalik ka lang sa bahay. Araw 2. Kailangan mong maintindihan kung gaano ito nakagugulat para sa akin ang pagpunta sa hapunan na iyon at ang pagtuklas na ang aking asawa ay mayroong isang buong karera na wala akong alam. Maaari mo bang tingnan ito mula sa aking pananaw? Sa araw 3, naging galit ito. Sinadya mo akong ipahiya sa harap ng pinakamahahalagang tao sa aking professional network. Ginawa mo akong gago. Hindi iyan ginagawa ng isang asawa sa kanyang asawa. Sa araw 4, bumalik ito sa tunong nagpapakita ng pagsisisi. Mahal kita. Ayaw kitang mawala. Pakiusap, kausapin mo lang ako. Hindi ako sumagot sa alinman sa mga ito, pinanood ko lamang ang mga mensahe na dumating. Bawat isa ay nagpapakita ng higit pa tungkol sa kung sino talaga si Gerald kapag hindi niya nakuha ang gusto niya. Nakita ako ni Catherine isang gabi na nakatitig sa screen at dahan-dahan niyang kinuha ang telepono mula sa aking mga kamay. Hindi ka may utang na sagot sa kanya. Wala kang utang na anuman sa kanya. Alam ko, pakiramdam ko lang ay kakaiba. 3 taon ng kasal, at natapos ito sa akin na binabaliwala ang kanyang mga mensahe mula sa sofa ng aking matalik na kaibigan. Natapos ang 3 taon ng kasal, sa sandaling sinabi niya sa iyo na huwag mo siyang ipahiya, pagwawasto. Anya, ito ay nagiging malinaw na lamang sa iyo. Tama siya. Matagal nang tapos ang kasal. Masyado lang akong nakatuon sa pagpapagana nito upang makita kung gaano na ito sirang-sira. Sa ika-6 na araw, nagpadala si Gerald ng isang mas mahabang mensahe. Binasa ko ito ng 2 beses. Nararamdaman na may nagbabago sa loob ko habang sinisip-sip ko ang kanyang mga salita. Asterisk. May. Iniisip ko ang lahat ng nangyari. Pasensya na sa kung paano ako kumilos sa hapunan. Nagulat ako at nahihiya, ngunit hindi iyon kasalanan mo. Napagtanto ko na hindi ko sinuportahan ang iyong karera tulad ng dapat. Gusto kong ayusin ito. Gusto kong maintindihan kung ano ang ginagawa mo at maipagmalaki ka, tulad ng dapat kong ginawa mula sa simula. Maaari ba tayong mag-usap, pakiusap? Mahal kita at ayaw kitang mawala dahil dito. Asterisk. Tinitigan ko ang mensahe ng matagal. Halos lahat ng tamang bagay ay sinasabi nito, ang paghingi ng paumanhin, ang pagkilala, ang pagnanais na magbago ngunit may kulang. Nagsisi siya na nahuli siyang hindi sumusuporta. Hindi nagsisi sa mga taon ng tunay na paghamak. Gusto niyang ayusin ang kahihiyan na naramdaman niya. Hindi ayusin ang pinsala na ginawa niya sa aming relasyon. Mahal niya ako, ngunit alin sa aking mga bersyon, ang tunay na kakikilala niya pa lang o ang madaling hawakan na akala niyang pinakasalan niya. Ang mensahe ay tungkol sa pagpapanatili ng gusto niya, hindi pag-unawa sa kanyang ginawa. Tinawagan ko siya. Karapat-dapat siyang marinig ang aking boses habang tinatapos ko ang aming kasal. Sinagot niya sa unang ring. May salamat sa Diyos, maaari ka nang umuwi. Miss na miss kita. Maaari ba nating malampasan ito? Sa tingin ko hindi natin kaya, Gerald. Katahimikan. Pagkatapos, nang may pag-iingat, ano ang ibig mong sabihin? Hindi mo iginagalang ang ginagawa ko. Sabi ko, pinananatili ang aking boses na matatag. Hindi mo kailanman iginalang. Ginugol mo ang buong kasal natin sa pagtrato sa akin na para bang sinusubukan kong maging matagumpay sa halip na kilalanin na ako na. At nang matuklasan mo ang totoo, hindi ka ipinagmalaki na hihiya ka. Sinasabi sa akin yan ang lahat ng kailangan kong malaman. Hindi iyan patas, nagulat lang ako. Nahiya ka, pagwawasto ko. May pagkakaiba. Nahihiya ka na ang iyong asawa ay mas matagumpay kaysa sa akala mo na mayroon siyang mga koneksyon, na wala ka, na hindi kanya kailangan, sa paraan na gusto mong kailanganin kanya. Hindi ko kailanman. Sinabi, hindi mo kailangan na sabihin. Ipinakita mo ito araw-araw sa loob ng 3 taon. Huminga ako ng malalim. Gusto mo ng isang asawa na maganda sa mga okasyon at sumusuporta sa iyong mga ambisyon. Gusto ko ng isang kasosyo na pinahahalagahan ang aking trabaho tulad ng pagpapahalaga ko sa kanya. Gusto namin ng iba't ibang bagay at patuloy kaming gustong magkaiba. Kung gayon, ano? Basta-basta ka na lang sumusuko? Itatapon mo ang 3 taon ng kasal dahil lamang sa isang masamang gabi? At nandoon na naman siya. Patuloy siyang naniniwala
na ang problema ay ang hapunan isang isolated na insidente na maaari niyang paghingian ng paumanhin at ipagpatuloy ang buhay. Hindi niya nakita ang pattern. Hindi niya naiintindihan na ang hapunan ay nagpakita lamang kung ano ang laging totoo. Hindi ako sumusuko, sabi ko ng mahina. Tinatanggap ko ang realidad. At ang realidad ay, karapat-dapat ako sa isang tao na hindi iniisip na kailangan kong patunayan ang aking halaga upang maging karapat-dapat sa pagmamahal. Hindi ko kailanman sinabi na wala kang halaga, Maymay. Hindi iyan ang punto. Iyan ang eksaktong punto. At sa tingin ko, alam mo, sa tingin ko, iyan ang dahilan kung bakit ka galit. Tumahimik siya. Narinig ko ang kanyang paghinga sa kabilang linya. Halos maramdaman ko ang kanyang paghahanap ng mga tamang salita na magpapawala ng lahat. Hindi niya ito natagpuan. Magpa-file ako para sa diborsyo. Sabi ko, gusto kong marinig mo ito sa akin muna. Maymay, pakiusap. Binaba ko ang telepono. 2 linggo pagkatapos, inihain ko ang mga papeles. Ang aking abogado ay epektibo at maunawain. Ang paghahati ng ari-arian ay magiging simple. Akin ang bahay bago pa man kami ikasal. Ang hindi ko inaasahan ay kung gaano kabilis kumalat ang kwento. Sa loob ng wala pang 1 buwan, ang kwento ng asawa na hindi alam na ang kanyang asawa ang arkitekto na gustong makipagtrabaho ng lahat ay naging usap-usapan sa industriya. Narinig ko ang iba't ibang bersyon, ilan ang tumpak, ilan ang pinalamutian na sinasabi sa mga komperensya, ibinabahagi sa mga hapunan ng kliyente, ipinapasa sa mga networking event. Ang mga taong hindi ko pa kailanman nakikilala ay alam ang kwento. Nakita ng ilan itong inspirasyon. Nakita ng iba itong nakakatawa. Ginamit ng ilan itong bilang isang babala tungkol sa mga pag-aakala at ego. Ang aking telepono ay patuloy na nagri-ring sa mga bagong project inquiry. Ang mga taong nakarinig tungkol sa hapunan ay gustong makilala ako. Tila, ikinukwento mismo ni Piolo Pascual ang kwento. Ipinapakita ito bilang isang halimbawa kung bakit mas pinahahalagahan niya ang substance kaysa sa imahe. Ang atensyon ay parehong nakakaaliw at labis. Samantala, ang propesyonal na mundo ni Gerald ay gumuho sa mga paraan na umabot sa akin sa pamamagitan ng mga kapwa kakilala. Sinubukan daw niyang gamitin ang koneksyon kay Maymay upang makipag-ugnayan sa ilan sa mga bisita sa hapunan. Nakipag-ugnayan siya kay Dingdong Dantes tungkol sa mga pagkakataon sa pamumuhunan. Casually na binabanggit na ang kanyang asawa ang arkitekto na labis na humanga kay Dantes. Agad na pinutol ni Piolo Pascual ang lahat ng iyon. Ginawa niyang malinaw sa kanyang network na si Gerald ay hindi konektado sa aking kumpanya. Walang propesyonal na access sa akin at hindi dapat ipakilala ang kanyang sarili bilang isang taong konektado sa aking trabaho. Ang mensahe ay malinaw. Pinahiya ni Gerald ang kanyang sarili at ang pagsubok na makinabang mula sa reputasyon ng kanyang asawa ay lalo lamang magpapalala sa mga bagay-bagay. Nalaman ko mula sa isang dating kasamahan na inalis ng firm ni Gerald ang promotion na kanyang inaasahan. Ang opisyal na dahilan ay pag-aalala tungkol sa kanyang fit at propesyonal na paghuhusga. Ang di-opisyal na dahilan, ayon sa mga tsismis sa opisina, ay pinahiya niya ang kanyang sarili sa harap ng ilan sa pinakamahalagang potential client ng firm. Lumabas na may mga kahihinatnan ang pagpapahiya sa sarili sa harap ng pinakama-impluwensyang mamumuhunan sa rehiyon. Ang mga propesyonal na problema ni Gerald ay hindi isang bagay na aking inorganisa o ipinagdiwang, ngunit hindi rin ako nakaramdam ng awa para sa kanya. Binuo niya ang kanyang karera sa imahe at koneksyon sa pagkilala sa tamang tao at pagsasabi ng tamang bagay. Nang gumuho ang pundasyong iyon, naging hindi matatag ang buong istruktura. Samantala, ang aking karera na binuo sa totoong kadalubhasaan, natapos na proyekto, at mga relasyon batay sa paggalang sa isa't isa ay nanatiling matatag. Ang pagkakaiba ay napakalinaw na naging aral na ito sa sarili. Nag-usap kami ni Catherine isang gabi habang naghahapunan sa kanyang bahay. Sa panahong iyon, 3 linggo na akong naninirahan doon at nakasanayan na namin ang isang madaling ritmo ng pamumuhay ng magkasama. Sa tingin mo, magiging okay siya? Tanong niya tungkol kay Gerald. Ibig kong sabihin, propesyonal? Sinuri ko ang tanong ng may katapatan. Sa paglipas ng panahon, marahil,
Matalino siya at may kakayahan kapag hindi niya pinipilit ang sarili na mapabilib ang mga tao. Marahil ay may matututunan siya dito. At sa personal, naisip ko ang mga mensahe na sa wakas ay tumigil sa pagdating ang mga papeles ng diborsyo na nilagdaan niya nang walang pagtutol ang kasal na mukhang gumagana sa labas ngunit walang laman sa loob. Sa tingin ko, makakahanap siya ng isang taong babagay sa larawang gusto niya, sabi ko. Isang taong masaya na maging ang sumusuporta na asawa na hindi siya hinahamon at marahil ay magpapasaya iyon sa kanya. Ngunit hindi iyan magpapasaya sa iyo. Hindi. Sumang-ayon ako. Sa totoo lang, hindi. Ipinagdiwang ni Catherine ang pagkakaiba. Inilagay ko ang aking baso sa kanya at ngumiti. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang linggo, marahil sa loob ng ilang taon naramdaman kong kaya kong huminga hanggang sa ilalim ng aking baga. Nandoon pa rin ang kalungkutan ang pagkawala ng 3 taon, ang pagkamatay ng inaasahan kong maging aming kasal. Ngunit sa ilalim ng kalungkutan ay isang bagay na mas malakas lunas at ang tahimik, lumalaking katiyakan na gumawa ako ng tamang desisyon. 3 buwan pagkatapos kong mag-file para sa diborsyo, nakita ko si Gerald sa aking paboritong coffee shop. Isang Martes ng umaga, sapat na maaga upang tahimik pa rin ang lugar. Kakababa ko pa lang ng aking order, nang makita ko siyang nakaupo sa isang mesa sa sulok, bukas ang laptop, na para bang nabibilang siya doon. Nag-cruise ang aming tingin. Tumango siya, nagbigay ng maliit na kaway, at pagkatapos ay bumalik sa kanyang screen na para bang ito ang pinakanatural na bagay sa mundo. Kinuha ko ang aking kape at umalis nang hindi na siya kinikilala. Sa sumunod na linggo, nakita ko siya muli. Ibang araw, parehong coffee shop, parehong mesa sa sulok. Sa pagkakataong ito, nakatitig siya sa kanyang telepono. Ngunit tumingala siya nang pumasok ako. Isa pang maliit na kaway, isa pang pagkakataon ng kaswal na pagkakataon. Sa ikatlong pagkakataon, lumalabas ako mula sa isang site meeting malapit sa neighborhood ni Catherine at nakita ko ang kanyang sasakyan na nakaparada sa kabilang dako ng kalye sa labas ng kanyang gusali. Siya ay nakaupo sa driver's seat, nakatitig sa kanyang telepono. Nang makita niyang napansin ko siya, pinaandar niya ang sasakyan at umalis. Nang gabing iyon, nag-text ako sa kanya. Kailangan mong tumigil sa pagpapakita sa mga lugar kung saan ako naroon. Hindi na ito nagkataon, sinadya ito. Dumating ang kanyang tugon 10 minuto pagkatapos. Nakatira din ako sa lungsod na ito. May karapatan akong pumunta kung saan ko gusto. Hindi mo pag-aari ang mga lugar na iyon. Sa teknikal, totoo iyon. Ayon sa batas, wala akong batayan upang sabihin sa kanya kung saan siya maaaring pumunta o hindi. Ngunit ang pattern ay naging hindi maikakaila. Ang coffee shop, ang kalye malapit sa aking opisina, sa labas ng gusali ni Catherine laging sapat na naroroon upang mapansin ko. Hindi kailanman sapat na malapit upang ituring na harassment. Nanonood, naghihintay, sinisigurado na alam kong nandoon siya. Ikwinento ko ito kay Catherine nang gabing iyon sa hapunan. Nakinig siya ng may lumalaking pag-aalala. Ang kanyang ekspresyon ay nagdidilim habang inilalarawan ko ang bawat insidente. Hindi iyan nagkataon, sabi niya ng may katatagan. Iyan ay stalking behavior. Kailangan mong idokumento ang bawat beses na makikita mo siya. Wala siyang ginagawang ilegal. Hindi pa. Ngunit ang mga lalaki na gumagawa ng ganitong uri ng bagay ay lumalaki. Magsimula kang magtala mga petsa, oras, lugar sakaling. Nagsimula akong idokumento iyon, ng gabing iyon. Nakakabahala ang implikasyon nito na ang aking kasal ay hindi lamang natatapos, ngunit lumalala sa isang mas pangit na bagay. Pagkatapos ay dumating ang mga tawag mula sa mga kasamahan. Una ay si Alden, isang arkitekto na nakipagtrabaho ako sa pagpapanumbalik ng isang gusali ng munisipyo 2 taon na ang nakalipas. Hey, Maymay! Kakaibang tanong, ngunit hiniling mo ba kay Gerald na makipag-ugnayan sa akin? Tinawagan niya ako kahapon. Nagtatanong tungkol sa proyekto ng aklatan na ginawa namin ng magkasama. Gusto niyang malaman kung sino ang kliyente, kung ano ang budget, kung nakikipagtrabaho ka pa rin sa kanila. Nakaramdam ako ng paninikip ng tiyan. Hindi. Hindi ko siya hiniling na makipag-ugnayan sa iyo. Ano ang sinabi mo sa kanya? Wala. Nakakakilabot ito. Kaya sinabi ko sa kanya na hindi ako makapag-usap tungkol sa impormasyon ng kliyente, ngunit medyo naging mapilit siya.
Sinabi niya na sinusubukan niya lamang na mas maintindihan ang iyong trabaho. 2 araw pagkatapos, binanggit ng aking project coordinator na mayroong tumawag na nagpakilalang aking asawa sa opisina, humihingi ng aming client list. Magalang na tumanggi ang receptionist at ipinasa ang tawag sa office manager na matatag na nagsabi sa kanya na hindi namin maaaring ibahagi ang impormasyon na iyon nang walang aking malinaw na pahintulot. Pagkatapos ay inilayo ako ni Julia, ang aking assistant, isang hapon na may ekspresyon na agad na nagsabi sa akin na hindi magiging maganda ang pag-uusap na ito. Marahil ay hindi ko dapat sabihin ito sa iyo. Simula niya, isinasara ang pinto ng aking opisina sa likod niya. Ngunit kahapon, nakipag-ugnayan si Gerald sa opisina, tinawagan niya ang main line. At ipinasa sa akin ang tawag nang sabihin niyang tungkol ito sa mga financial document. Anong uri ng financial document? Iyan ang nakakakilabot. Napakapurol niya. Sinabi niyang kailangan niyang suriin ang ilang record mula nang ikasal kayo. Ngunit pagkatapos ay nagsimula siyang magtanong tungkol sa mga kasalukuyang kontrata, pangalan ng kliyente, halaga ng proyekto. Gusto niyang malaman ang tungkol sa pagbabayad ng Pascual Mansion, tungkol sa mga proyekto sa hinaharap, tungkol sa mga revenue projection. Mukha siyang totoong hindi komportable. Sinabi ko sa kanya na hindi ko maaaring ibahagi ang anuman sa mga iyon nang walang iyong direktang pahintulot. Nagalit siya, talagang itinaas ang kanyang boses. Sinabi niya na mayroon siyang legal na karapatan sa impormasyon tungkol sa mga ari-arian na maaaring ituring na community property. Ang mga salita ay tumama sa akin na parang malamig na tubig. Community property. Hindi niya sinusubukang maintindihan ang aking trabaho o ayusin ang aming relasyon. Gumagawa siya ng kaso. Tinawagan ko ang aking divorce lawyer sa loob ng wala pang 1 oras. Maymay. Sa totoo lang, tatawagan na sana kita, sabi niya nang sumagot ako. Nag-file ng motion ang abogado ni Gerald ngayong umaga. Inaangkin niya ang karapatan sa isang bahagi ng halaga ng iyong kumpanya bilang community property. Naramdaman kong gumalaw ang lupa sa ilalim ng aking mga paa. Ano? Ang kanyang argumento ay ang iyong negosyo ay lumago ng malaki sa panahon ng kasal. Inaangkin niya na ang kanyang emotional support at companionship ang nagpahintulot sa iyong tagumpay at nakarapat-dapat siya sa kompensasyon para sa kanyang kontribusyon sa takbo ng iyong karera. Ang kanyang tono ay propesyonal. Ngunit narinig ko ang nakatagong pagkabigo. Hindi ito bihira sa mga diborsyo kung saan ang isa sa mga asawa ay may negosyo. Ngunit sa iyong kaso, ito ay lalo na walang katotohanan. Ang iyong firm ay naitatag mga taon bago mo siya nakilala. At ang paglago ay malinaw na dahil sa iyong sariling kadalubhasaan at reputasyon. Kung gayon, maaari nating labanan iyon, tama? Ganap. Walang tunay na merito ang pag-angkin, ngunit kailangan kitang bigyan ng babala, magiging pangit ito. Hindi niya ito bibitawan ng madali. Tumigil siya. Ang mga lalaki na tulad ni Gerald ay hindi maganda sa pagtanggi at lalo na hindi maganda sa pagiging mas mahusay kaysa sa mga babae na inaakala nilang mas mababa sa kanila. Gagawin niya itong mahirap at mahaba hanggat maaari. Idokumento ang lahat. Bawat pakikipag-ugnayan na ginagawa niya, bawat beses na lumilitaw siya kung saan hindi siya dapat, bawat tawag sa iyong opisina o sa iyong mga kasamahan. Kailangan nating bumuo ng isang pattern na nagpapakita na hindi ito tungkol sa lehitimong interes sa pananalapi, ito ay tungkol sa kontrol at paghihiganti. Binaba ko ang telepono na nakakaramdam ng sakit. Ang diborsyo na inaasahan kong magiging simple ay nagiging isang mas pangit, mas komplikadong bagay kaysa sa inaasahan ko. Pagkatapos ay dumating ang twist na hindi ko talaga nakita. Nasa isang industry networking event ako 2 linggo. Pagkatapos matuklasan ang kampanya ni Gerald, isa sa mga hapunan kung saan ang mga arkitekto, developer, at miyembro ng preservation board ay nag-uusap sa pagitan ng alak at appetizer. Halos hindi ako pupunta, pagod na sa pagharap sa mga legal na maniobra ni Gerald, ngunit personal na hiniling ni Piolo Pascual na dumalo ako. Gusto niya akong ipakilala sa isang taong interesado sa isang project restoration ng teatro. Nakikipag-usap ako sa potential client na iyon nang makita ko si Gerald sa kabilang dako ng silid. Ang aking unang reaksyon ay pagkalito.
Hindi kailanman dumalo si Gerald sa ganitong uri ng event. Noong kami ay mag-asawa, palagi niyang sinasabi na nakakabagot ang mga ito, masyadong niche at hindi nauugnay sa kanyang larangan. Pagkatapos ay nakita ko ang babaeng kasama niya. Bata pa siya marahil, ay nasa kalagitnaan ng 20s. Propesyonal na nakasuot, ngunit medyo nagpapahirap. Isa sa mga outfit na nagpapahayag ng ambisyon. Ngumiti siya kay Gerald, na para bang may ipinapaliwanag siyang isang bagay na kamangha-mangha. Inakbayan siya ni Gerald sa isang kaswal at mapagmay-aring paraan. Nakilala ko siya, isang junior project manager sa Reyes Santos Development, isang competitor firm na dalubhasa sa mga commercial renovation. Minsan kaming nasa magkasalungat na panig ng isang bid. Nakita ko siyang may kakayahan, ngunit walang karanasan sa BIC na patunayan ang kanyang halaga. Napansin ni Gerald na pinagmamasdan ko siya, at nagbago ang kanyang ekspresyon, isang bagay na hindi ko lubos na nabasa. Hindi ito kahihiyan, mas mukha itong paghamon. Humingi ako ng paumanhin mula sa pag-uusap at nagpunta upang hanapin si Catherine na sumama sa akin bilang moral na suporta. Iyan si Gerald, tanong niya. Sinusundan ang aking tingin. Kasama si Bea Alonzo ng Reyes Santos? Kailan pa iyan nangyari? Wala akong ideya. Ito ang unang beses kong nalaman. Kinabukasan, isang kasamahan ang nagpadala sa akin ng isang screenshot mula sa social media ni Gerald. Galing iyon sa event na iyon. Gerald at Bea, na nakangiti sa kamera. Siya ay may akbay sa balikat niya. Pareho silang may hawak na baso ng alak. Ang caption ay nagsasabing asterisk. Magandang gabi sa networking, kasama ang mga pinakamahuhusay sa historical preservation. Palaging may natututunan mula sa kamanghamanghang komunidad na ito. Tinitigan ko ang larawan, habang ang mga piraso ay nagkakasama. Hindi lang nakikipag-date si Gerald kay Bea, ginagamit niya ito. Access sa aking industriya, pagpasok sa mga event na hindi niya kailanman pinapahalagahan, impormasyon tungkol sa mga proyekto, kliyente, at estratehiya mula sa mga kumpanya na potensyal niyang mapagsamantalahan. Lahat ay nakabalot sa anyo ng isang bagong relasyon na nagpaparamdam sa kanya na konektado at relevante. Ito ay kalkulado, malinaw para sa sinumang nakikinig, at tila gumagana ito. Sa sumunod na mga linggo, narinig ko mula sa iba't ibang pinagmulan na si Gerald ay nagpakita sa mga pagpupulong ng Preservation Society, mga komperensya ng arkitektura, maging sa isang historic building tour na nangangailangan ng paunang pagrehistro, mga lugar na hindi niya kailanman pinakitaan ng interes. Noong kami ay mag-asawa, palaging kasama si Bea, palaging ipinapakilala ang kanyang sarili bilang isang taong lubos na konektado sa komunidad ng preservation. Palaging sinisigurado na alam ng mga tao na naiintindihan niya ang industriya, pinahahalagahan ang trabaho, may kaugnayan sa mga pangunahing tao. Itinatayo niya muli ang kanyang reputasyon sa pamamagitan ng pagiging malapit sa aking mundo. Ang mundo na kanyang hinamak bilang walang kaugnayan sa loob ng 3 taon ay biglang naging kanyang bagong propesyonal na pagkakakilanlan. At si Bea, alam man niya o hindi, ay ang kanyang access point. Nabanggat ko ito sa aking abogado sa aming susunod na tawag. Sa totoo lang, nakakatulong iyan sa kaso, sabi niya. Nagpapakita ito na ang kanyang biglaang interes sa iyong larangan ay estratehiko, hindi tunay na nakikita niya ang halaga sa iyong mga propesyonal na koneksyon at reputasyon na nagpapahina sa kanyang argumento na hindi niya alam o naintindihan kung ano ang ginagawa mo sa panahon ng kasal. Dapat ba akong mag-alala na makakakuha siya ng impormasyon sa pamamagitan ni Bea tungkol sa aking mga proyekto o kliyente? Idokumento ang anumang kahina-hinala, ngunit huwag mong ipagpalagay ang pinakamasama. Maaaring walang ideya si Bea na ginagamit siya, o maaaring mas matalino siya kaysa sa iniisip niya at nagpapanatili ng tamang propesyonal na hangganan. Gayunpaman, hindi ko maiwasang mawala ang nakakabahala na pakiramdam na ang kampanya ni Gerald ay nagsisimula pa lamang na ang legal na motion, ang biglaang paglahok sa industriya, at ang estratehikong relasyon ay lahat ng bahagi ng isang mas malaking bagay. Ginugol niya ang 3 taon sa pagmamalit sa akin. Ngayon, alam niya eksakto kung sino ako at kung ano ang aking nagawa. At sa halip na tanggapin ang pagkatalo ng may dignidad, nagpoposisyon siya upang angkinin ang kredito. O, sa pinakamaliit, sirain ito. Bumalik ako sa bahay pagkatapos ng pag-uusap na iyon
Nakakaramdam ng isang bagay na hindi ko naramdaman sa loob ng maraming buwan, totoong takot. Hindi para sa pisikal na panganib, kundi para sa kung ano ang kayang gawin ng isang taong nasaktan ang pagmamataas at may estratehikong talino kapag nagpasya siyang mas mahalaga ang paghihiganti kaysa sa dignidad. Si Gerald ay palaging mahusay sa long game pagkalkula ng mga galaw ng ilang hakbang ng maaga. Ang hindi niya naintindihan ay, ako na ngayon ang kanyang kalaban. Dumating ang imbitasyon sa Regional Preservation Awards 6 na linggo, pagkatapos kong matuklasan ang kampanya ni Gerald. Naimina ang pagpapanumbalik ng Pascual Mansion, ang mismong proyekto na sumira sa aking kasal 4 na buwan na ang nakakaraan. Ang kabalintunaan ay halos poetic. Ang gusali na sinabi ni Gerald na huwag kong ipahiya ay ngayon ang dahilan kung bakit ako pinararangalan sa komunidad ng preservation. Si Catherine ay nagpumilit na samahan ako bilang aking panauhin. Hindi ka haharap sa silid na iyon ng mag-isa, sabi niya, nang may katatagan ng banggitin ko ang event. At kung magpakita si Gerald, gusto kong nandoon ako upang makita ang kanyang mukha kapag nanalo ka. Mananalo ka, sabi niya, nang may lubos na katiyakan, at magiging kamangha-mangha ka sa paggawa niyon. Ginanap ang seremonya sa makasaysayang Grandview Hotel, isang magandang naibalik na ari-arian mula sa 1920s. Ang ballroom ay puno ng mga arkitekto, developer, miyembro ng Preservation Board, at opisyal ng lungsod. Halos lahat ng importanteng tao sa regional na mundo ng historical preservation. Nakasuot ako ng isang deep blue dress na tinulungan akong piliin ni Catherine, isang bagay na elegante at kumpiyansa nang hindi sumusubok ng labis. Ang aking buhok ay propesyonal na naayusan, mga alahas ay understated. Nang tingnan ko ang aking sarili sa salamin bago lumabas, nakita ko ang isang taong nabibilang sa silid na iyon, isang taong pinaghirapan ang kanyang lugar doon. Maaga kaming dumating at agad kong nakilala ang mga mukha, mga kasamahan na nakipagtrabaho ko, mga kliyente mula sa mga nakaraang proyekto. Kinawayan ako ni Piolo Pascual mula sa kabilang dako ng silid at nagsimulang lumapit upang bumati. Pagkatapos ay nakita ko si Gerald. Siya ay malapit sa bar kasama si Bea, pareho silang nakadamit para sa okasyon. Bago ang kanyang suit, hindi ko ito nakilala. Si Bea ay nakasuot ng isang cocktail dress na medyo formal para sa event, na para bang mali ang kanyang pagkakalkula ng dress code. Sinundan ni Catherine ang aking tingin, at mas mahigpit na hinawakan ang aking braso. Huminga ka ng malalim. Nandito ka dahil pinaghirapan mo ito. Nandito siya dahil sinusubukan niyang manatiling relevante. Alam ko. Gusto mo bang umalis? Hindi naman. Dumating si Piolo sa amin, bago ko pa man masyadong isipin ang presensya ni Gerald. Mainit niya akong binati, pinuri ako para sa nominasyon, at ipinakilala si Catherine sa isang developer na kanyang kausap. Sa loob ng ilang minuto, lubos akong nalubog sa mga pag-uusap tungkol sa mga proyekto sa hinaharap at mga hamon sa preservation. Ang uri ng malalim, propesyonal na talakayan na nagpapaalala sa akin kung bakit mahal ko ang trabahong ito. Nakita ko si Gerald na pinagmamasdan ako mula sa kabilang dako ng silid, ngunit tumanggi akong hayaan siyang makaapekto sa akin. Nang tawagin ang lahat upang maupo para sa hapunan at ang award ceremony, natagpuan namin ni Catherine ang aming itinalagang mesa malapit sa harap. Si Piolo ay nakaupo sa parehong mesa, kasama ang 2 miyembro ng Preservation Society Board at ang kanilang mga asawa. Si Gerald at Bea ay nakaupo sa likuran. Masyado akong kinakabahan upang kumain ng marami, ngunit ngumiti ako, nakilahok, at nagpanggap na hindi ako nagbibilang ng mga minuto hanggang sa inanunsyo ang kategorya ng restoration. Sa wakas, nagsimula ang mga award. Nagsimula sila sa mga menor de kategorya. Best Adaptive Reuse, sa ilalim ng 1 milyon. Best Preservation Planning Document. Outstanding Volunteer Contribution. Bawat nanalo ay nagbigay ng maikling talumpati, pinasalamatan ang kanilang koponan, at nag-post para sa mga larawan. Pagkatapos ay dumating ang kategorya na ako ay nominado, Excellence in Historic Building Restoration. Binasa ng presenter ang mga nominado, maikling inilalarawan ang bawat proyekto. Nang dumating siya sa Pascual Mansion, huminto siya ng mas matagal dito, binibigyang diin ang pagiging komplikado, ang mga makabagong solusyon sa mga hamon sa preservation, ang pagkumpleto ng mas maaga sa oras. At ang nagwagi ay, may entrata para sa pagpapanumbalik ng Pascual Mansion. Sumabog ang silid sa palakpakan. Hinawakan ni Catherine ang aking kamay at pinisil ito.
Tumayo na si Piolo upang yakapin ako. Tumayo ako. Ang aking mga binti ay sa paanuman ay matatag sa kabila ng adrenaline na bumabaha sa akin at lumakad patungo sa entablado. Ang award ay mas mabigat kaysa sa inaasahan ko, isang magandang etched crystal na piraso na nakakabit sa kahoy. Tumayo ako sa podium, tiningnan ang puno ng tao na ballroom, at naramdaman kong may nagbago sa loob ko. Tapos na akong manahimik. Tapos na akong liitin ang aking sarili. Tapos na akong hayaan ng sinuman na magparamdam sa akin na ang aking mga nagawa ay dapat itago o hingian ng paumanhin. Salamat, simula ko. Malinaw at matatag ang aking boses. Ang parangal na ito ay kumakatawan sa 15 taon ng trabaho na hindi lahat ay pinahahalagahan o naintindihan. Nakita ko si Gerald sa likuran ng silid. Matigas sa kanyang upuan. Mayroong mga tao sa aking buhay na nakita ang aking dedikasyon sa historic preservation bilang isang abala sa halip na isang propesyon, na inakala na ang pagpunta sa mga job site na nakasuot ng work boots ay nangangahulugang hindi ako matagumpay, na sinabi sa akin na huwag ko silang ipahiya sa harap ng mahahalagang tao nang hindi namamalayan na ang mga mahahalagang taong iyon ay tumatawag sa akin para sa payo. Hindi ko binanggit ang kanyang pangalan. Hindi ako tumuro, hindi na kailangan. Kalahati ng silid ang alam ang kwento. Nakita ko ang pagkilala na lumabas sa mga mukha. Nakita ko ang mga tao na tumingin sa likuran, kung saan nakaupo si Gerald. Ang kanyang mukha ay matinding pula. Mukhang naguguluhan si Bea, hindi komportable, na para bang nagsisimula siyang magkaroon ng ideya sa isang bagay na hindi niya gusto. Ang parangal na ito ay para sa lahat ng mga taong minamaliit, patuloy ko, para sa lahat ng sinabihan na hindi sila sapat, o masyado, o na mayroong mali sa pagiging eksakto kung sino sila. Hindi natin kailangan ng ibang tao na kilalanin ang ating halaga. Kailangan lang nating magpatuloy sa paggawa ng trabaho na mahalaga. Ang palakpakan ay umalingaw-ngaw. Tumayo ang mga tao. Umiiyak si Catherine. Ngumiti si Piolo nang may pagmamalaki. Bumaba ako sa entablado na may hawak na award at nakataas ang noo, nakakaramdam ng gaan na hindi ko naramdaman sa loob ng maraming taon. Matapos ang seremonya, nagsiksikan ang mga tao upang bumati sa akin. Nakipagkamay ako. Tumanggap ng mga papuri. Nag-post para sa mga larawan. Ang mga pag-uusap ay naghalo sa isang mainit na ulap ng validation at profesional na paggalang. Nakikipag-usap ako sa isang developer tungkol sa isang potential project nang maramdaman ko ang isang kamay sa aking braso. Gerald, sabi niya, kailangan nating mag-usap. Lumabas si Catherine sa kabilang panig ko. Hindi. Sa totoo lang hindi. Wala itong kinalaman sa iyo, sabi ni Gerald, nang hindi inaalis ang kanyang mga mata sa akin. Sa totoo lang, mayroon. Partikular na hiniling sa akin ni Maymay na nandito ako upang hindi na niya kailangang harapin ka ng mag-isa. Dahan-dahan kong hinawakan ang braso ni Catherine. Ayos lang, ako na ang bahala. Binigyan niya si Gerald ng isang sulyap na kayang magtanggal ng pintura sa dingding at pagkatapos ay umalis, ngunit hindi masyadong malayo. Iginaya ako ni Gerald patungo sa coat check area medyo malayo sa karamihan. Sumunod si Bea sa likuran, lalong nagiging balisa. Ang talumpating iyon ay isang low blow, sabi ni Gerald. Ang kanyang boses ay masikip sa barely restrained na galit. Sinadya mo akong ipahiya sa harap ng lahat muli. Tiningnan ko siya. Nang may kalmado na aking pinaghirapan sa loob ng maraming buwan ng therapy at masakit na pagmuni-muni. Hindi ko binanggit ang iyong pangalan, Gerald. Kung nahihiya ka, iyon ay ang iyong konsensya na kinikilala ang katotohanan. Ibinuking mo siya. Ikwinento ko ang aking kwento. Kung hindi ka komportable doon, marahil ay dapat mong suriin kung bakit. Umabante siya sa akin, at nakita kong kumislap ang isang bagay na mapanganib sa kanyang mga mata. Sinusubukan mong sirain ang aking reputasyon mula nang magdiborsyo tayo. Bigla, lumabas si Piolo Pascual, dahan-dahan na pumuwesto sa pagitan namin. May problema ba rito? Namutla ang mukha ni Gerald. Ang kanyang galit ay humina na parang isang lobo na sumabog nang mapagtanto niya kung sino ang nakagambala sa kanya. Walang problema, sabi ni Gerald ng matigas, umatras. Binabati ko lang ang aking dating asawa sa kanyang award. Ngumiti si Piolo, ngunit hindi umabot sa kanyang mga mata ang ngiti. Maymay has earned every bit of recognition she's received.
Her talent speaks for itself. It always has. Pagkatapos ay lumingon siya sa akin. Hahanapin ka ni Ann Curtis. Gusto niyang pag-usapan ang proyekto ng teatro na iyon. Isa itong napakalinaw na pagpapaalis. Tumango ako ng may pasasalamat at nagsimulang lumingon. May. Simula ni Gerald, ngunit biglang nagsalita si Bea. Ang kanyang boses ay bumutas sa tensyon. Kailangan kong pumunta sa banyo, paumanhin. Mabilis siyang umalis patungo sa pasilyo kung nasaan ang mga banyo. Sumunod ako sandali, gustong makatakas sa paghaharap, at natagpuan ko ang aking sarili sa katahimikan ng banyo ng mga babae. Naghuhugas ng aking mga kamay nang lumabas si Bea mula sa isa sa mga kubeta. Nag-cross ang aming tingin sa salamin. Mukha siyang balisa, halos maiiyak. Maaari ba kitang kausapin sandali? Dahan-dahan kong pinunasan ang aking mga kamay. Sige, kailangan kong sabihin sa iyo ang isang bagay. Huminga siya ng malalim, sinusubukang ayusin ang kanyang sarili. Ginagamit ako ni Gerald. Sa simula, hindi ko nakita, ngunit ngayong gabi, naging malinaw na sa akin. Bea, hindi mo kailangan. Oo, kailangan ko, dahil karapat-dapat kang malaman. Sumandal siya sa counter. Inimbitahan niya ako na lumabas, pagkatapos na maihain ang diborsyo. Sinabi niya na gusto niyang manatiling konektado sa komunidad ng arkitektura, na palagi siyang interesado sa preservation, ngunit hindi niya kailanman nagkaroon ng oras upang tuklasin ito sa panahon ng kanyang kasal. Tahimik akong nanatili, ngunit patuloy siyang nagtatanong sa akin tungkol sa mga proyekto ng iyong firm. Sinusubukang makakuha ng impormasyon tungkol sa mga kliyente na nakikipagtrabaho ka, mga bid sa hinaharap, mga strategy meeting. Naisip ko na siya ay interesado lamang, na gusto niyang mas maintindihan ang industriya. Ngunit ngayong gabi, pagkatapos ng iyong talumpati, nilunok niya ng nahihirapan. Sinabi niya na ikaw ay palaging isang mapanlinlang na tao na pinapaboran ng swerte, na sinadya mo siyang ipahiya upang isulong ang iyong karera. Nasisiguraduhin niya na magbabayad ka sa ginawa mo sa kanyang reputasyon. Ang mga salita ay nanatiling nakabitin sa hangin sa pagitan namin. Naisip ko na dapat mong malaman kung ano talaga siya. Patuloy ni Bea. Hindi na ako magiging bahagi ng anumang laro na kanyang nilalaro. Pasensya na kung hindi ko ito nakita noon. Tiningnan ko ang batang babae na napasama sa gusot ng aking nabigong kasal at nakaramdam ng tunay na pakikiramay para sa kanya. Salamat sa pagsasabi sa akin. Sabi ko ng mahina. At pasensya na kung napasama ka rito. Dapat ay mas maaga kong napansin. Nagawa niyang ngumiti ng bahagya. Sa palagay ko, natuto ako. Lumabas siya sa banyo at nanatili ako sandali, pinoproseso ang narinig ko. Pagkatapos ay kinuha ko ang aking telepono at nag-text sa aking abogado. Kailangan nating mag-usap bukas ng umaga. Mayroon akong bagong impormasyon tungkol sa pag-uugali ni Gerald. Handa si Bea Alonzo na magbigay ng statement. Dumating ang tugon sa loob ng ilang segundo. Asterisk. Perpekto. Ito marahil ang eksaktong kailangan natin upang tapusin ang kanyang mga legal na kalokohan. Asterisk. Bumalik ako sa ballroom, nakita si Catherine, at tahimik kong sinabi sa kanya ang nangyari. Kaya sa wakas ay naintindihan ni Bea na ginagamit siya? Sabi ni Catherine. Mabuti sa kanya, mas mabuti na huli kaysa hinding-hindi. Ang kanyang statement ay maaaring tapusin ang pag-angkin ni Gerald sa aking kumpanya. Kung gayon, bukas ay magiging napakagandang araw. Tiningnan ko ang kabilang dulo ng ballroom sa huling pagkakataon at nakita si Gerald na nag-iisa malapit sa labasan. Wala na si Bea. Mukha siyang mas maliit. Medyo nabawasan. O marahil sa wakas, ay tumigil ako sa pagtingin sa kanya bilang isang mas malaki kaysa sa tunay na siya. Ang umaga pagkatapos ng award ceremony, nakipagkita ako sa aking abogado na may daladalang statement ni Bea. Umupo kami sa kanyang opisina na may kape at mga legal pad, at ikinwento ko sa kanya ang lahat ng sinabi sa akin ni Bea. Ang timeline ng paglapit ni Gerald, ang kanyang mga tanong tungkol sa aking mga proyekto at kliyente, ang mga komento na ginawa niya pagkatapos ng aking acceptance speech. Ito ang eksaktong kailangan natin, sabi ng aking abogado habang kumukuha ng mga tala. Nagpapakita ito ng isang malinaw na pattern ng estratehikong manipulasyon. Hindi siya isang sumusuporta na asawa na nag-ambag sa iyong tagumpay. Aktibo niyang pinabababa ang iyong trabaho
hanggang sa makita niya ang isang pagkakataon upang pagsamantalahan ito para sa kanyang sariling kapakinabangan. Dumating si Bea sa hapon na iyon at nagbigay ng kanyang statement. Kinakabahan siya, ngunit determinado. Idinetalye ang bawat pag-uusap kung saan inilalayo ni Gerald ang paksa patungo sa aking firm. Bawat tanong tungkol sa mga kliyente at kontrata, bawat pagtatangka na ilagay ang kanyang sarili bilang isang taong konektado sa aking profesional na mundo. Pakiramdam ko ay tanga ako na hindi ko ito nakita noon. Sabi niya habang pinipirmahan ang affidavit. Ngunit gusto kong ayusin ito. Ginagawa mo na ang tama, tiniyak sa kanya ng aking abogado. Iyan ang mahalaga. 2 linggo pagkatapos, inihain namin ang lahat sa hukom na humahawak sa aming kaso ng diborsyo. Ang affidavit ni Bea, ang dokumentasyon ng aking assistant tungkol sa mga tawag ni Gerald sa opisina, ang pattern ng pagpapakita sa mga lugar na madalas kong puntahan, ang kanyang biglaang paglahok sa mga preservation industry event na hindi niya kailanman dinaluhan sa panahon ng aming kasal. Metodikal na inilatag ng aking abogado ang kaso. Inaangkin ni G. Reyes na sinuportahan niya ang karera ni Geengeng. Entrata at karapat-dapat siya sa kompensasyon para sa suportang iyon. Ang ebidensya ay nagpapakita ng kabaligtaran. Hindi niya pinahahalagahan ang kanyang trabaho, hindi nagpakita ng interes sa kanyang mga proyekto, at aktibong pinigilan ang kanyang propesyonal na pag-unlad. Ang kanyang kasalukuyang mga aksyon ay nagpapakita na ang kanyang motion ay hindi tungkol sa isang patas na paghahati ng ari-arian. Ito ay isang paghihiganti sa pagiging hayagang nabuking bilang isang taong minamaliit ang kanyang asawa. Sinuri ng hukom ang mga materyales, nagtanong ng ilang paglilinaw, at pagkatapos ay inilabas ang kanyang desisyon. Ang motion ni Gerald ay binasura ng may prejudice na nangangahulugang hindi na niya ito maaaring i-file muli. Binalaan ng kanyang abogado na ang pagpapatuloy sa linyang iyon ng argumento ay ituturing na panliligalig at maaaring magkaroon ng mga parusa. Magpapatuloy ang diborsyo ayon sa orihinal na iminungkahi paghahati ng mga ari-arian na nakuha sa panahon ng aming kasal, ngunit walang karapatan sa aking firm o sa paglago nito. Pinayuhan ng abogado ni Gerald na tanggapin ang kasunduan. 6 na buwan pagkatapos kong umalis sa aming bahay, na may isang bag lamang, natapos ang diborsyo, hindi ko na kailanman nakipag-usap kay Gerald. Ang pagbuwag sa aking kasal ay nagbigay ng espasyo para sa aking karera upang lumago sa mga paraan na hindi ko pinahintulutan ang aking sarili na umasa. Ang 4 na proyekto na nakuha ko mula sa hapunan na iyon ay nagpatuloy. Ang pagbabago ng pabrika ng tela ay naging isa sa mga pinakamahirap at pinakakasiyasyang proyekto ng aking firm. Pagbabago ng isang pang-industriya na espasyo sa mga luxury loft habang pinapanatili ang orihinal na brick and timber structure. Ang pagpapanumbalik ng teatro ay nagbigay sa amin ng isa pang award at nagresulta sa 2 pang katulad na proyekto. Ang pagre-renovate ng makasaysayang hotel ay nagbigay sa amin ng regional na pagkilala. Ang mixed-use development sa Preserved District ay nagpatibay sa amin bilang ang go-to firm para sa komplikadong trabaho sa preservation. Kumuha ako ng 3 bagong arkitekto sa loob ng 8 buwan. Lahat ay may talento, masigasig sa preservation, at may mga pananaw na nagpalakas sa aming trabaho. Itinaas ko si Julia sa Senior Project Manager, at nagpakita siya ng galing sa posisyon. Lumipat kami sa isang mas malaking opisina, sa isang naibalik na gusali mula sa 1920s sa downtown. Ang kabalintunaan ng paglagay ng isang preservation firm sa isang preserved building ay hindi nakaligtaan sa akin. Ang aming kapaligiran sa trabaho ay naging isang patunay sa aming pinahahalagahan. Mga orihinal na hardwood floor, exposed brick, mga period detail na pinananatili kasama ng modernong functionality. Nanalo ako ng 2 pang award sa taong iyon. Naitampok ako sa isang pambansang magasin ng arkitektura, sa isang artikulo tungkol sa mga kababaihan na nangunguna sa kilusang preservation. Inimbitahan akong magbigay ng keynote address sa isang regional na komperensya kung saan nag-usap ako tungkol sa intersection ng historic integrity at modernong sustainability. At sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, marahil sa buong buhay ko, nag-enjoy ako sa aking tagumpay, nang hindi sinasala ito sa pamamagitan ng kawalan ng seguridad ng ibang tao, nang hindi nagtatanong kung ako ay masyadong mapagmataas, masyadong visible, o masyado, sapat na ako, eksakto kung sino ako.
6 na buwan matapos ang diborsyo, inimbitahan ako ni Piolo Pascual sa isa pang hapunan sa kanyang mansion. Sa pagkakataong ito, mas maliit ito, mas intimate, ilang preservation expert, arkitekto, at developer lamang ang nag-uusap tungkol sa isang collaborative project ng waterfront revitalization. Gusto ng lungsod na baguhin ang isang sirang industrial corridor sa isang mixed-use district habang pinapanatili ang historic character ng lugar. Ito ang uri ng komplikado, phased project na nangangailangan ng koordinasyon sa pagitan ng ilang firm at espesyalidad. Dito ko nakilala si Daniel Padilla. Siya ay isang structural engineer na dalubhasa sa mga makasaysayang gusali na dinala upang magbigay ng payo tungkol sa seismic reinforcement sa mga lumang warehouse sa waterfront. Naupo kami sa tabi ng bawat isa sa hapunan at sa loob ng wala pang 5 minuto, lubos kaming nalubog sa pag-uusap tungkol sa isang gusali noong Victorian era na nangangailangan ng seismic reinforcement nang hindi sinisira ang architectural character nito. Ang hamon ay ang pagsasama ng modernong structural support sa mga gusali na hindi idinisenyo para rito, sabi niya habang gumagalaw ang kanyang baso ng alak. Hindi mo lang kayang i-bolt ang mga steel frame sa mga pader ng brick at tawagin itong tapos na. Kailangan mong maintindihan kung paano gumagana ang orihinal na istruktura, kung ano ang load bearing, at kung saan ka maaaring mamagitan nang hindi nakokompromiso ang integrity. Eksakto, sabi ko. Nararamdaman ang kislap na iyon ng koneksyon na nangyayari kapag nakikipag-usap ka sa isang taong talagang nakakaintindi. Ganyan din sa restoration. Hindi lamang ito tungkol sa pag-aayos ng nasira. Ito ay tungkol sa pag-unawa sa orihinal na intensyon at paggalang dito habang ginagawa mong gumagana ang gusali para sa kontemporaryong paggamit. Nang banggitin ng isang tao na ako ang gumawa ng pagpapanumbalik ng Pascual Mansion, lumiwanag ang mukha ni Daniel ng may tunay na interes. Ang paggawa ng kisame ng ballroom ay kamangha-mangha, sabi niya. Paano mo natugma ang orihinal na komposisyon ng plaster at ang load-bearing structural modifications na ginawa mo upang suportahan ang chandelier nang hindi nakakasira sa roof structure? Iminumungkahi ko na sa mga tao na pag-aralan ang proyektong iyon. Hindi niya sinabi, "Wow, ginawa mo iyan," o "impression ako." Sa halip, nagpakita siya ng partikular na teknikal na kuryusidad sa mismong trabaho. Ginugol namin ang halos buong hapunan sa pag-uusap tungkol sa mga proyekto na pinagtrabahuhan namin, mga hamon na nilutas namin, ang kasiyahan sa pagpapanatili ng isang bagay na maganda habang ginagawa itong ligtas at gumagana, ang pagkabigo sa mga building code na hindi isinasaalang-alang ang mga makasaysayang istruktura, at ang pagiging malikhain na kailangan upang makahanap ng mga solusyon na nakakatugon sa parehong preservation standard at modernong mga kinakailangan sa kaligtasan. 3 linggo pagkatapos, nagkape kami na naging hapunan. At pagkatapos ay isang weekend road trip kung saan ginugol namin ang 4 na oras sa pag-uusap tungkol sa lahat at wala. Nagpunta si Daniel sa aking mga job site nang hindi ko hinihingi. Tunay na interesado na makita ang trabaho na ginagawa. Dumalo siya sa isang seremonya kung saan tumanggap ako ng pagkilala para sa proyekto ng pabrika ng tela at pagkatapos ay nagtanong sa akin ng mga detalyadong tanong tungkol sa mga hamon sa istruktura na aming kinaharap. Kapag nag-uusap ako tungkol sa mga proyekto, nakikinig siya hindi ng may magalang na atensyon, kundi ng may tunay na interes. Tinatrato niya ako bilang isang kasosyo, hindi bilang isang accessory. Sa loob ng 4 na buwan ng aming pagdidate, alam kong may natagpuan akong kakaiba, isang bagay na totoo. Naghahapunan kami sa kanyang bahay nang tanungin niya ako, "Naisip mo na ba kung ano ang gusto mo sa long term sa isang relasyon?" Sinuri ko ang tanong ng may katapatan. Gusto ko ng isang tao na nakakakita sa akin na pinahahalagahan ang ginagawa ko, hindi dahil kahanga-hanga, kundi dahil naiintindihan nila kung bakit mahalaga. Isang tao na hindi nangangailangan na ako ay maging mas maliit, mas tahimik o iba sa kung sino ako. Mukhang medyo makatwirang punto ng pagsisimula iyan, sabi ni Daniel. Hindi dapat iyan isang bagay na kailangan mong hilingin. Iyon ang akala mo, ngunit itinuro sa akin ng aking kasal na hindi lahat ay nakikita iyon ng ganoon. Sumandal siya sa mesa at hinawakan ng aking kamay. "Tanga ang ex-asawa mo." Natawa ako. Lalo itong nagiging maliwanag. Seryoso ako. Mahusay ka sa ginagawa mo. Masigasig ka.
Mayroon kang tagumpay na pinapangarap lamang ng karamihan sa mga tao. At ipinaramdam niya sa iyo na kailangan mong humingi ng paumanhin para doon. Iginaya ni Daniel ang kanyang ulo. Nawala sa kanya ang lahat. Ito ang pinakasimpleng parirala. Ngunit tumalab ito sa akin na parang katotohanan. Matagal ko nang inaasahan na marinig ito mula sa isang taong talagang nakakaramdam nito. Isang taon, pagkatapos ng hapunan na nagpabago sa lahat, nakasalubong ko si Gerald sa huling pagkakataon. Papunta ako para sa isang kape, bago ang isang client meeting, nang makita ko siya sa isang mesa, sa sulok nag-iisa, mukhang pagod, nakasuot ng suit na medyo malaki sa kanya, na para bang pumayat siya, at hindi pa naayos ang kanyang wardrobe. Nag-cruise ang aming tingin. Dumaan ang mukha niya sa mga emosyon na nakilala ko mula sa aming huling pag-uusap. Pagkagulat, hindi komportable, isang natitirang galit, isang bagay na maaaring pagsisisi. Maymay, sabi niya, awkward na tumayo. Kumusta ka? Okay lang, sabi ko. At seryoso ako. Napakaganda. Ikaw, ayos lang. Abuloy. Ibang firm na ngayon. Corporate Restructuring Division. Ibang focus mula noon. Masaya ako dyan. Sana ay maayos ang iyong ginagawa. Oh, sa pangkalahatan, oh, nagkaroon ng awkward na katahimikan. Narinig kong nanalo ka ng isa pang award para sa proyekto ng pabrika. Congratulations. Salamat. Nandoon lang kami sa awkward na katahimikan. Dalawang tao na minsan ay mag-asawa, at ngayon ay halos hindi na kayang magsagawa ng small talk. Nagsisimula ka ba? Tanong niya. Oo, ang pangalan niya ay Daniel. Siya ay isang structural engineer. Tumango si Gerald. Pinoproseso ito. Mabuti. Masaya akong masaya ka. Ikaw ba kasama ka ba ng isang tao ngayon? Hindi. Naging mahirap ang trabaho. Hindi ako nagkaroon ng maraming oras para mag-date. Naisip ko kung totoo ba iyon o kung si Bea ay ang kanyang huling pagtatangka na estratehikong gamitin ang isang relasyon at nagkamali siya ng sobra kaya't ngayon ay mas nag-iingat siya. Well, sabi ko, kailangan kong umalis. Client meeting. Sige. Nag-atubili siya sandali, pagkatapos ay mahina na nagsabi. Maymay, pasensya na sa lahat, sa kung paano kita tinrato sa panahon ng kasal. Sa lahat ng legal na bagay pagkatapos sa lahat, karapat-dapat ka sa mas mahusay. Tiningnan ko siya, at napagtanto kong wala na akong nararamdamang galit. Kalungkutan lamang mula sa malayo. Para sa mga taon na pareho kaming nasayang, sinusubukang gumana ang isang bagay na hindi kailanman gagana. Pinahahalagahan ko ang pagsasabi mo nito. Sagot ko. Sana ay matagpuan mo ang iyong hinahanap, Gerald seryoso. At seryoso ako, dahil ang pinakamahusay na paghihiganti ay hindi ang kanyang pagkabigo o ang aking tagumpay, hindi ang mga award o ang pagkilala, hindi man lang ang sandaling iyon sa unang hapunan, kung saan ang lahat ng kanyang pag-aakala tungkol sa akin ay gumuho. Ang pinakamahusay na paghihiganti ay ang pagtatayo ng isang buhay kung saan hindi ko na kailangan ng paghihiganti, kung saan maari akong lumabas ng eksakto kung sino ako, na may work boots, isang messy bun, at pinaghirapang kadalubhasaan, at malaman na sapat na iyon, kung saan mayroon akong isang trabaho na ipinagmamalaki ko, isang kasosyo na nakakakita sa akin ng malinaw, at ang tahimik, hindi matitinag na katiyakan na ang aking halaga ay hindi kailanman nakasalalay sa pagkilala ng ibang tao. Lumabas ako mula sa coffee shop na iyon patungo sa maliwanag na liwanag ng hapon. Sumakay ako sa aking practical na Honda CR-V na may mga blueprint sa likuran at nagmaneho patungo sa aking client meeting, nakakaramdam ng gaan na hindi ko naramdaman sa loob ng maraming taon. Nag-vibrate ang aking telepono na may mensahe mula kay Daniel. Asterisk. Hapunan ngayong gabi. Gusto kong malaman kung paano nangyari ang meeting. Asterisk. Ngumiti ako at sumagot. Oo naman. At sa unang pagkakataon sa napakatagal na panahon, ang aking kinabukasan ay tila isang bagay na itinayo ko para sa aking sarili, hindi isang bagay na sinusubukan kong magkasya. At mas mahalaga iyon kaysa sa anumang paghihiganti. Kung ang kwentong ito ng nakatagong tagumpay at pampublikong pagpapatunay ay nagpapatak ng iyong palakpak, ilike na ngayon. Ang paborito kong bahagi ay nang nilampasan ni Piolo si Gerald
upang batiin si Maymay sa hapunan na iyon. Ano ang paborito mong sandali? Iwanan ito sa mga komento. Huwag palampasin ang higit pang nakaka-inspire na kwento na tulad nito. Mag-subscribe at i-on ang notification bell upang hindi mo makaligtaan ang anumang post.